Sa nakaraang video, ay huli nating nakita si Zed na inaaresto ng BC kapitan na si Philip. At ngayon naman sa kasalukuyan. Matapos arestuhin si Zed, ay malinaw namang isinaad ni Philip ang mga patakaran na dapat sundin. Una ay huwag tumingin sa mata ng pinuno, pangalawa ay ang lumuhad sa presensya ng pinuno, at pangatlo ay huwag questionin ang pinuno. Subalit pinutol ni Zed ang salita, at mariing tinanong kung sino ba si Philip para utos-utusan siya ng ganito. Kaya hindi naman nagpatinag si Philip at sinabihan si Zed na nasa teritoryo siya ng Bahal, kaya magpakita siya ng respeto, dahil kung hindi ay puputulan niya ang ulo ni Zed. Subalit syempre ay hindi rin magpapatalo itong ating bida, nilinaw niya kay Philip na siya ay tagapagmana ng pamilyang Arahan, kaya si Philip dapat ang magpakita ng respeto, at doon ay walang naisagot si Philip. Ang patutunguhan nila ay ang teritoryo ng Bahal, kaya alam niyang magsisimula na ang problema. Hindi rin niya alam kung ano ang pinaplano ni Fernando Bahal, ang pinuno ng Bahal. Kaya bilang tagapagmana ng Arahan, ay kailangan niyang dalhin ng may dignidad ang sarili. Sapagkat yun na lamang ang nalalaman niyang paraan upang makalabas ng ligtas mula sa sitwasyong ito. Dahil kung ibababa niya ng masyado ang sarili, ay mamaliitin nila siya. At kung masyado siyang magmataas, ay siguradong kamumuhian naman nila siya. Ang sitwasyong ito ay tunay ng mapanganib, at ang tanging magagawa niya lamang ay ang umasang tama ang mga susunod niyang gagawin. Pagpasok sa loob, ay sinabihan siya ni Philip na maghintay muna. Napagtanto naman ni Zed na ang kwartong ito ay ang reception room sa ikalimang palapag, at kamukang-kamuka nga ito nang nakikita niya sa game. Naisip ni Zed na kung ito ang reception room at hindi ang opisina sa ikapitong palapag, ay ibig sabihin ay pinatawag siya rito bilang isang bisita. Subalit bigla na lamang siyang nakaramdam ng napakatinding pressure mula sa kanyang likuran na halos hindi na siya makahinga. Isang tinig ang nagsalita at nagsabing si Zed ang pinakaunang Arahan na nakaapak sa mansyon ng Bahal. Litong-lito naman si Zed kung anong klaseng nilalang ba itong nasa likuran niya, at doon ay napatanong siya sa sarili kung nasa likuran ba niya ang pinuno ng Bahal, at lintik na yan sobrang tangkad ng pinuno na kinalahati lang itong ating bida. Si Zed naman ay naistatwa na sa kanyang kinatatayuan, ang tanging presensya lamang ng pinuno ng Bahal ay sapat na upang pagpawisan siya. Ang nakakagulat pa ay wala pa itong halong aura, at purong presensya lamang. Dahil kung may aurang ang ginamit, ay siguradong nag-activate na ang kanyang sariling lightning chi. Ang matinding presyon na nararamdaman niya ngayon ay ang tanging presensya lamang ng isang taong narating ang antas ng Sword Master, isang antas na lagpas sa 10th circle. Lumakad ang pinuno at naupo sa kanyang trono, ang kanyang katawan ay naglalabas ng asul na aura. At lintik na yan, napakadambuhala naman ata ng karakter na ito, habang ang ating bida naman ay parabang naliligaw na bata lamang, nakasimangot na parabang inagawa ng candy. Tinitigan siya ng matindi ng pinuno at pinuri ang kanyang katapangan, na siya namang ikinagulat ni Zed. Subalit nang inakala niyang lusot na siya, ay buong lakas naman siyang pinagsabihan ng pinuno na ito ang teritoryo ng Bahal, kaya dapat ay matuto siyang magpakita ng galang. Subalit sa kabila ng nakakasakal na presensya ng pinuno, ay alam ni Zed sa sarili na hindi siya pwedeng lumuhad dito. Sapagkat ang lumuhad sa taong mas malakas pa sayo ay isang nakakahiyang bagay, at kung magpapakita siya ng kahit nakatiting na pahiwatig ng kahinaan, ay sigurado siyang hindi na siya seseryusuhin ng pinuno ng Bahal. Kaya sa halip ang ginawa niya ay ang magpasalamat sa imbitasyon na ibinigay sa kanya. Na siya namang ikinagulat ng pinuno, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Zed na dinala siya rito. Sakay ng isang karwahe at inihatid pa sa loob ng reception room. At ang lahat ng iyon ay ang tamang paraan upang tretuhin ang isang bisita. Nilinaw niya na naparito siya bilang isang bisita, subalit kung ang pagluhod ay ang paraan talaga ng Bahal, ay wala siyang magagawa kundi ang sumunod. Subalit kung hindi naman, ay walang dahilan upang ibaba niya ang kanyang sarili. At ang matapang na mga salitang ito ay nagbigay gulat sa kanina'y seryosong muka ng pinuno. Habang si Zed naman ay halatang nababalot ng kaba kung tama ba ang kanyang ginawa, at sa kabutihang palad ay nasa maayos na mood itong pinuno ng Bahal, ikinatuwa niya ang tapang ni Zed habang malakas na tumatawa. Kaya naman ay inimbitahan niya ang kanyang bisitang Arahan na maupo at uminom ng isang tsaa. Napansin naman ni Zed na ang tsaa sa harapan niya ay ang parehong tsaa na ibinigay sa kanya ni Torres noong una. Ikinatuwa niya ito dahil nangangahulugan itong tinetrato nga siyang isang bisita ng pinuno ng Bahal. Napansin naman ng pinuno na maraming bagay ang tumatakbo ngayon sa isipan ni Zed,
kaya nilinaw niya na ipinatawag niya lamang si Zed dito dahil sa kuryosidad niya at wala nang iba pa. Kaya hindi niya na kailangang mag-overthink pa. Binago naman ng pinuno ang usapan at tinanong si Zed kung bakit niya binisita ang slave trader na si DeVito. Ito ba ay dahil narinig ni Zed ang utos ng emperador? Sumagot naman si Zed na napag-alaman niya lamang ang tungkol sa utos ng emperador noong pagdating lamang ni Torres sa lugar. Napagtanto naman ng pinuno ng Bahal na kung ganoon nga ay nangangahulugan itong kumilos si Zed nang hindi nalalaman ang utos ng emperador, at kung ganoon nga ay bakit. Napahinto saglit si Zed at naisip na marami siyang maisasagot na pwedeng ikatuwa ng pinuno ng Bahal na si Fernando, subalit sa ngayon ay mas mabuting sumagot siya ng buong katotohanan. Simula pa lang ngayon kapatid ay tatawagan na lang nating Fernando itong pinuno ng Bahal para masaya. At buong tapang ng inamin ni Zed na kumilos lamang siya base sa kanyang paniniwala. Ang paniniwalang ang pang-aalipin ay labag sa karapatang pantao. Sinabi niya ang katotohanan ito dahil sa harap ng isang malaalamat na swordmaster, ang pagsisinungaling ay walang kabuluhan. Napakanotnoo naman si Fernando at tinanong si Zed kung hindi niya ba alam na konektado si DeVito sa arahan. Sumagot si Zed na ang buong akala niya ay pawang mga chismis lamang iyon, subalit nang makita niya mismo si DeVito, ay napagtanto niyang totoo nga ang mga usap-usapan. At nang marinig ito, ay napatanong naman si Fernando na kung gayon nga ay kumilos pa rin si Zed sa kabila ng pagkakaalam na konektado si DeVito sa kanyang mismong pamilya, ang arahan. Nilinaw naman ni Zed na kumilos lamang siya base sa kung ano ang tama at mali, at ang pamilya ay wala nang kinalaman pa rito. Ipinaalala naman ni Fernando na hindi ito palalagpasin ng ama ni Zed, subalit sa kabila nito ay isinaad ni Zed na wala siyang pinagsisisihan sa kanyang ginawa. Matapos marinig ang lahat ng ito, ay lubhang namangha si Fernando sa katauhan ni Zed. Napagtanto niya na naiintindihan mismo ni Zed kung ano ang mangyayari kung kakalabanin niya ang kanyang sariling pamilya, lalo na't siya ay isang arahan. Subalit sa kabila nito ay nagawa pa rin niyang panindigan ang kanyang paniniwala na talaga namang kanyang ikinamangha. Alam niya ring mas pinalala niya pa ang sitwasyon ni Zed sa kanyang pamilya dahil sa pagpapatawag niya sa binata rito. Napagtanto niyang totoo nga ang sinabi ni Torres na si Zed ay isang salamangkerong nakakaintindi ng karangalan. At dahil malalim na ang gabi, ay tinapos niya na ang usapan at sinabihang manatili muna dito si Zed, at bukas ay sasamahan niya sila sa hapagkainan. Bigla namang tumayo si Zed upang magbigay ng pasasalamat na lubhang. Ikinagulat ni Fernando dahil ang paraan ng pasasalamat ni Zed ay siya ring paraan ng pagsasaludo ng mga kabalyero. Natuwa siya at hindi inaakalang makakatanggap ng saludo mula sa isang salamangkero, tunay ngang napakasigla ng gabing ito. Kalaunan, sa loob ng guest room ng mansyon ng Bahal, ay makikitang nakaupo si Zed na sa wakas ay nakahinga na rin ng maluwag. Nagpapasalamat siyang gumana ang kanyang plano at kung si Fernando ay hindi naging katulad ng nakikita niya sa game, ay siguradong gumugulong na ang kanyang ulo sa sahig ngayon. Napagtanto niyang ang pagiging tapat sa halip na ang magsinungaling sa harap ng isang swordmaster ay isa nga talagang magandang desisyon. At matapos ang mahabang gabi, ay nagsisimula na rin siyang makaramdam ng gutom. At sa napakagandang timing, ay biglang may kumatok sa pintuan at nagdala ng ingranding pagkain. At habang paalis na ang katulong, ay tuwang-tuwa naman si Zed sa masasarap na pagkain nasa harapan niya. Subalit nawala ang lahat ng kulay sa kanyang pagmumuka nang mapansin niya ang isang magic card na nakasama sa mga pagkain. Dali-dali niyang binuksan ang pinto, subalit sa puntong iyon ay nawala na ang katulong na parabang isang bula. Isinarado ni Zed ang pintuan at bumalik sa pagkakaupo. Nagtataka kung paanong napunta ang isa sa hukbo ng arahan sa mismong mansyon ng Bahal. Sinimulan niyang suplayan ng mana ang magic card at lumantad ang numerong 0, na nangangahulugang return o iwanan na ang target. Napagtanto ni Zed na matapos ang pinuno ng Bahal, ngayon ay ang pinuno naman ng arahan ang susunod. At sa totoo lang ay mukha talagang Demon King itong pinuno ng arahan, magiging okay lang ba itong ating bida? Pagsapit ng umaga, ay gising pa rin itong ating bida at balisang balisa. Hindi niya inakala na makakakita siya ng miyembro ng Black Army sa mismong teritoryo ng Bahal, kaya ngayon ay nagtataka siya kung gaano ba talaga kalalim ang abot ng arahan. Nagulantang siya nang biglang may kumatok sa pintuan habang tinatawag ang kanyang pangalan, at pagbukas niya ng pintuan ay nadatnan niya si Torres na tila ba natutuwang makita siya. Nagtataka naman si Zed kung kasama ba ni Torres si Louie at Lisa, o di kaya ay siya lang ang naparito. Sumagot naman si Torres na inayos niya na ang lahat, subalit nag-aalala siya sa kalagayan ni Zed kaya nagpunta agad siya rito.
Habang naglalakad, ay sinabi ni Torres na narinig niya na ang lahat ng kailangang malaman, at narinig din niyang inimbitahan daw si Zed ng kanyang ama sa isang almusal. Pagkatapos ay isiniwalat ni Torres ang isang magandang balita na tatanggalin na daw ng kanyang ama ang wanted notice laban kay Zed. Ito ay matapos ang naging interaksyon nila kagabi, kung saan mas nakilala ng pinuno ng Bahal kung anong klaseng tao ba talaga si Zed. Ikinagulat naman ni Zed ang magandang balitang ito, at sa normal na sitwasyon ay magsasaya na sana siya kung hindi lang dahil sa naging pangyayari kagabi, kung saan nadiskubre niya ang tunay na sakop ng kanyang pamilya. At kung hindi niya talaga matatakbuhan ang kanyang sariling pamilya, ay wala siyang magagawa kundi ang harapin ito ng harapan. Kalaunan, matapos ang masarap na almusal, ay inanyayahan siya ni Torres na ipasyal sa mansyon ng Bahal. Narating nila ang isang lugar kung saan sinabi ni Zed na ito daw ang training ground ng mga kabalyero, at sa malapit ay ang kanilang mga kwarto. Nagtataka naman si Zed kung bakit hindi na siya na-e-excite sa kabila ng nakikita niya ngayon na dati ay nakikita niya lamang sa harap ng isang screen. Kaya sinabi niya sa sarili na siguro ay napapagod lang siya. Napatingin naman siya sa malayo at napansin ang mumuntihing rancho at napatanong kay Torres kung ano meron doon. Sumagot naman si Torres na ang ranchong iyon ay napaka-espesyal. Isinaad niya na siguro ay narinig na ni Zed na ang mga puting kabayo ng pamilyang Bahal ay ang siya mismong pumipili ng kanilang magiging master. At ang ranchong iyon ay ang lugar kung saan inilalagay ang mga kabayong hindi pa nakapili ng kanilang magiging master. Ipinagtaka naman ito ni Zed dahil mayroon lamang nag-iisang kabayo sa ranchong ito. Kaya sinubukang hawakan ni Torres ang kabayo na siya namang nagpakita ng napaka-negatibong reaksyon. Ipinaliwanag ni Torres na kadalasan, ay pumipili ang kabayo ng kanilang magiging master sa loob lamang ng 3 buwan. Subalit ang kabayong ito ay napakaarte na inabutan na ito ng 2 taon subalit wala pa rin itong napipili. Ang mas nakakagulat pa ay ito lamang ang nag-iisang puting kabayo na umayaw mismo sa pinuno ng pamilyang Bahal. Gulat naman si Zed nang marinig ito, nagtataka siya dahil ang buong akala niya ay pinipili ng mga ito ang pinakamalakas na master. Subalit nilinaw naman ni Torres na hindi naman lahat, dahil ang kanya-kanyang puting kabayo ay may sari-sarili ding standards. At ang lahat ng ito ay pumukaw ng interes ni Zed, na ikinagulat naman ni Torres dahil alam niyang walang pakialam si Zed sa karamihang bagay, subalit sa kabayong ito ay naging interesado siya. Sumagot naman si Zed na sino nga ba ang hindi magkaka-interes sa napakagandang klase ng kabayong ito. Sinang-ayunan naman ito ni Torres at ipinagmalaking may dahilan kung bakit tinatawag ang kabayong ito bilang isang spirit beast. Idinagdag niya pa na ang puting kabayo ng Bahal ay hindi isang pagmamay-ari, kundi isang kaibigan at kasangga sa buhay. At ito rin ang dahilan kung bakit nirerespeto nila kung sino man ang pipiliin nito. Tiningnan itong maigi ni Zed at tiningnan din siyang maigi ng kabayo. Subalit nang hahawakan na sana niya ito, ay may tumawag na isang mapangutyang tinig mula sa likuran. Nakilala ni Zed ang boses na iyon bilang kay Philip na kasama ang mayayabang niyang mga kupol na halatang may pinaplanong masama. Nakita daw niya si Torres habang siya ay nagsasanay, kaya babatiin niya sana ito, subalit hindi niya inakalang nandito din pala ang isang arahan. At base sa tono ng kanyang pananalita, ay halatang hindi maganda ang kanyang ipinaparating. Kaya pinagsabihan siya ni Torres na magpakita ng respeto, sapagkat si Zed ay bisita mismo ng kanyang ama, ang nag-iisang pinuno ng pamilyang Bahal. At sa tila ba mapang insultong galaw, ay yumuko siya at nagpakita ng paggalang sa ating bida. At sa isang ngiting punong-puno ng pagkamuhi, ay inanyayahan niya si Zed na samahan sila sa isang pagsasanay. Inanyayahan niya si Zed na pakitaan sila ng kaunting mga the moves niya sa maikling labanan. Subalit hindi niya kinalimutang isabi na siguro ay mahihirapan si Zed dahil hindi ito isang pagmumuni-muni na ginagawa ng mga salamangkero. Subalit hindi naman sumang-ayon si Torres sa kabastusang ito, ipinaalala niya kay Philip na si Zed ay ang kanilang bisita. At hindi naman nagpaawat ang lintik na ito, at tila ba naghahanap talaga ng away. Nagdahilan siya kay Torres na wala naman daw masama na magkaroon ng maikling laban, nangangatwira na magiging maganda daw itong experience para sa mga kabalyero at pati na rin kay Zed. Subalit sumagot si Torres na hindi pa handa si Zed, kaya sa susunod na lang nila ito gagawin. Ngunit alam ni Philip na hindi na siya makakakuha pa ng ganitong pagkakataon na ipahiya si Zed, kaya sinabi niya kay Torres na magiging magaan lamang ang kanilang gagawing sparring. At kung nag-aalala siya na hindi sasapat ang skill ni Zed laban sa kanila, ay wala na siyang kailangang ipag-alala pa dahil mayroon naman daw silang bagong recruit na pwedeng lumaban.
At siguro ay sapat na daw iyon para sa katulad ni Zed na isang mahinang nilalang, subalit pinutol ni Zed ang kanyang kadaldalan at sinabing kung gusto niya daw ng santukan, ay huwag na siyang dada ng dada pa. Itinuro niya ang isa sa mga kupol at hinamon ito sa isang santukan. At yun na nga, magsisimula na ang matinding bugbugan. Ang lintik na ito naman ay punong-puno ng di mabilang na kay-abangan. Isinaad niya na dahil masyado na siyang malakas para sa mundo ng mga mortal, ay gagamit na lang daw siya ng kahoy na espada para naman hindi mahirapan si Zed. At dahil sa kay-abangang ito, ay binalaan siya ni Zed na pagsisisihan niya ang lahat ng kanyang naging desisyon, subalit napangisi lamang ang kalaban. At si Torres naman ay nag-aalala na baka may masamang mangyayari kay Zed. Alam niyang na-awaken na ni Zed ang kanyang lightning chi, subalit nagdududa pa siya kung uubra ba ito sa isang 5th circle na kabalyero, dahil ang pagkakaalam niya ay nasa 1st circle pa lamang ang skill ni Zed. At sa totoo lang kapatid, ay nagtataka talaga ako kung bobo ba talaga itong si Torres. Bakit niya minamaliit itong kakayahan ng ating bida, siya na nga mismo itong nakakita kung paanong pinatumba ni Zed ang dalawang halimaw na siya at ang kanyang buong squad ay nahihirapan. Hay nako, may saltik ata itong si Torres, nahawaan na siguro ni Louie. Balik naman sa laban, ay tinanong ng kalaban si Zed kung sa tingin niya ba ay mayroon siyang tsansang manalo. Sumagot naman si Zed na siguro ay mayroon siyang 50% na tsansa laban sa lintik na ito. At dahil dito ay pukinakinang yan, bakit naduling ang mata mo? Hindi joke lang, nagalit lang siya na napakayabang daw ni Zed. At si Zed naman ay inactivate ang kanyang lightning chi at sinabing sana magtagal ang lintik na ito laban sa kanya, dahil kung hindi ay madidismaya siya. Nagulat naman si Philip nang makita mismo ang malaalamat na lightning chi. Napansin niyang mas agresibo at mas explosive nga ito kumpara sa ibang elemento. Subalit umismid lamang siya dahil ayon sa kanya, ay wala din itong kwenta dahil sa katiting na mana ni Zed na hindi man lang umabot sa 2nd circle. At base sa lahat ng ito, ay kumpiyansa siyang malinaw na ang kalalabasan ng laban. Unang sumugod ang kabalyero habang si Zed naman ay nakatayo lamang sa kanyang dating pwesto. Lubha naman itong ipinagtaka ng kabalyero dahil ngayon lang siya nakakita ng isang salamangkerong walang pakialam sa distansya at ang malala pa ay hindi rin ito naghahanda ng mga spell. At dahil sa nakakagulat na mga pangyayaring ito, ay tila ba napuno ng hangin ang ulo ng lintik na kabalyerong ito, at napaisip na siguro ay masyado siyang mabilis para mapansin ni Zed. Gago ka ba ano kasi Flash? At ang malala pa ay hindi pa siya nagpaawat sa pagyayabang, sinabi sa sarili na masyado naman at ang napaka-boring ng laban na ito. Kaya nagdesisyon siya na hihinaan niya na lamang ang pag-atake, dahil una sa lahat ay bisita ng pinuno si Zed, kaya hindi nila siya pwedeng patayin. Edi wow na lang sa'yo idol, dahil ang desisyong iyon ang pinakamalaki mong pagkakamali. Sinabihan siya ni Zed na ito na ang huli niyang babala, lalaban siya gamit ang buong lakas niya, o kupol siya. At sa isang napakabilis na sipa, ay napaatras ng ilang metro ang lintik na kabalyero. Nagulat naman sa hindi inaasahang lakas ng atake ni Zed. Subalit hindi na siya binigyan ni Zed ng pagkakataong makapag-isip pa, at bigla na lamang lumitaw sa harapan niya. Mabuti na lamang ay mabilis siyang rumspondi at nagpakawala ng sunod-sunod na mga hiwa laban kay Zed. Subalit ni isa sa mga pag-ataking ito ay hindi man lang tumama sa kanilang target. At para sa isang malinamnam na almusal matapos ang kanilang pagsasanay, ay binigyan siya ni Zed ng napakalutong na suntok sa sikmura. At kung nakukulangan pa siya, ay isa pang suntok sa pisngi ang inihain ni Zed para sa kanya. At yung na nga, lumipad ang gago, at si Zed ay gwapo. At ang kabayo naman, lintik na yan, anong klaseng titig yan, in love na ata itong kabayo sa ating bida. Matapos matamaan ng malinamnam na suntok, ay bumula na ang bunganga ng kabalyero na talaga namang ikinabahala ng kanyang mga kasamahan. At wala silang nagawa kundi ang tumawag ng healer para ayusin ang kondisyon ng hinayupak na ito. At ngayong nakahadusay na ang kanyang kasama, ay isang kupol na naman ang naghamon ng away kay Zed, ipaghihiganti niya raw ang nangyari sa kanyang tropa pips. Subalit kaagad naman siyang pinagsabihan ni Torres na tumigil na nga dahil tapos na ang laban. Pero hindi rin naman nagpaawat ang lintik na ito, at sinabihan pa nga si Torres na tumabi dahil bubugbugin niya raw si Zed. Nagtataka naman itong si Zed kung may problema ba talaga sa utak ng mga kabalyerong ito, tila ba hindi sila nakakaintindi. Sparring ba talaga ang hanap nila o suntukan? Alam ni Zed sa sarili na hindi mahina ang kanyang naging kalaban, ang problema nga lang ay masyado talagang malalaki ang mga ulo nila.
At kung tutuusin ay mas lamang talaga ang isang fifth circle na kabalyero kumpara sa isang salamangkero na hindi pa nga umaabot sa third circle. Pero wala tayong magagawa, mahal mo na. At habang tumatagal ay mas lumalala pa ang sitwasyon, dahil parami ng parami na ang mga nagdaratingan na mga kabalyero, at lahat ay handang lumaban sa ating bida. Kaya sinubukang magsalita ni Zed, nagbabasakaling mapakalma ang sitwasyon. Ipinaalala niya sa mga kabalyero na ang maayos na pagtanggap ng pagkatalo ay isa rin sa pagiging parte ng kabalyero, kaya bakit sila nagkakaganito. Subalit ang mga salitang ito ay mas lalo lamang nagpatindi ng mga galit ng kabalyero, ayaw daw nilang makarinig ng patungkol sa karangalan mula sa isang hangal na salamangkero, kaya huwag na huwag niya silang pagsasabihan. Nangatwiran naman si Zed na una sa lahat, ay pumayag siya sa isang labanan na sila mismong kabalyero ang nagpasimuno, at ang malala pa ay dito mismo ito naganap sa mansyon ng Bahal. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Tanong ni Zed sa kanila. At kahit si Zed ay hindi rin alam kung ayos lang ba na makipaglaban ang isang arahan sa mismong mansyon mismo ng Bahal. At doon ay biglang lumitaw ang mismong pinuno ng Bahal sa likuran ni Zed, at ikinagulat din ito ng mga kabalyero na kanina ay puno ng yabang. Buong awtoridad silang inutusan ng pinuno na ibaba ang kanilang mga sandata, at kaagad namang sumunod ang mga ito. Lahat sila, pati si Torres ay lumuhad sa napakatinding presensya ng pinuno, lahat maliban kay Zed na hindi makapaniwala na nasa likuran niya na pala kanina pa ang pinuno ng Bahal. At sa kabila ng kanyang max out na perception stat, ay hindi niya pa rin nagawang pansinin ang presensya ng pinuno, napansin niya lamang ito matapos itong magsalita. Ito nga siguro ang lakas na taglay ng isang tanyag na swordmaster. Ang laki talaga ng karakter na ito. Hindi daw siya makapaniwala na nakipag-sparring ang isang arahan sa mismong training ground ng Bahal. Big deal ba talaga ito? Siguro nga big deal ito dahil idinagdag ng pinuno na ito ang kauna-unahang beses na may mangyaring ganito, kaya naman ay nararapat itong ilathala sa libro ng kasaysayan. Humingi naman ng paumanhin si Zed, alam niya na siguro ay hindi kaaya-aya ang kanyang ginawa, subalit hindi naman pwedeng umatras siya sa isang hamon. Mabuti na lamang at naiintindihan ito ng pinuno. Alam niyang ang arahan ay hindi kailanman umaatres sa isang laban. Ibinaling rin niya ang kanyang atensyon sa mga kabalyero, sinabihang dapat nilang tandaan ang nangyari sa araw na ito. Isinaad niya na ito mismo ang dahilan kung bakit hindi dapat nila pabayaan ang kanilang pagsasanay. Ipinaalala niya sa kanila na maliban sa pagpapataas ng kanilang level, ay importante rin ang pangangalap ng experience at mag-reflect sa mga bagay-bagay na kanilang natutunan. At bilang pagbibigay galang, ay buong lakas at sabayang sumang-ayon ang lahat sa paalala ng kanilang pinuno. At sa isip naman ni Zed, ay napaka-harsh naman ata nitong si Fernando. Subalit naputol ang kanyang pag-iisip nang kinausap rin siya ng pinuno. Sinasabing binigyan daw talaga ni Zed ng magandang aral ang kanyang mga kabalyero. At dahil dito, ay hinding-hindi niya kailanman kakalimutan ang lahat ng kanyang ginawa. At base sa ekspresyon nitong si Fernando, ay alam ni Zed na hindi lang ito basta isang salita, kundi isang babala na rin. Kaya sa ngayon ay wala siyang magagawa kundi ang sumang-ayon sa salita ng malakas. At mula sa rancho, ay biglang nakawala ang kabayo at nagsimulang tumungo sa kinaroroonan ni Zed. Dumaan ito sa kanya at nagsimula magpaikot-ikot sa training ground na tila ba nagpapasikat. At habang si Zed ay hindi maintindihan kung ano ang nangyayari, ay si Torres naman ay gulat na gulat. Kaya tinanong niya si Torres kung ano ba talaga ang pinaggagawa ng puting kabayong iyon. Sumagot si Torres na ang ginagawa ng kabayo ay maihahalin tulad sa isang ritual, at noong una ay nasabi niya nang pumipili ng master itong puting kabayo. At ngayon naman ang ginagawa nito ay ang pagpapakita ng sariling lakas at kakayahang taglay upang piliin din siya ng master. Dahil syempre ay hindi naman pwedeng one-sided lang ang isang relasyon. At syempre ay isa lang ang ibig sabihin ng ginagawang pagpapasikat nito, ibig sabihin ay nandito rin ang napili nitong master. Na walang iba kundi ang nag-iisang si Zed Arahan, ang isa sa tagapagmana ng pamilyang Arahan, ang kinatatakutang mga salamangkero sa buong kalupaan. At habang si Torres naman ay sabik na pinili ng kabayo si Zed, ang pinuno naman ay hindi talaga makapaniwala sa sitwasyong ito. Nakakagulat talaga ito na pati daw ang dating mga pinuno ng pamilya ay magugulat kung masaksihan ang di kapanipaniwalang pangyayaring ito. Subalit inamin rin niya sa sarili na masaya siyang nakahanap na ng master ang kabayong iyon, pero ang ipinagtataka niya lang ay sa dinami-rami ng pagpipilian, ay bakit isang arahan pa ang nagawa nitong piliin. Ito ba ay dahil sa respeto o tradisyon,
o di kaya ay masyado lang talagang pogi itong ating bida. By the way kapatid, nakalimutan ko nga palang sabihin na babae nga pala ang kabayong ito, so ngayon ay alam mo na ang dahilan. Tinanong ng pinuno si Zed kung tatanggapin ba ni Zed si Jinju bilang kasangga sa buhay man o kamatayan. Pati ako natatawa, ano ba kasi ito kasalan? Jinju nga pala ang pangalan ng kabayo. Subalit syempre, ay hindi alam ni Zed kung ano ang isasagot. Anong panghabang buhay? Ano ito kasalan? Tanong niya sa sarili. Subalit tila ba naiinip na itong kabayo, kaya naman ay nilapitan siya nito. Dahilan upang magtaka si Zed kung sinasabihan ba siya ng kabayo na pumayag na lamang. Subalit parang hindi rin naman siya makakatanggi kung ganyan ba naman tumingin ang pinuno ng pamilya, na tila ba nagsasabing panindigan mo raw ang ginawa mo sa anak ko, joke lang. Kaya sa huli ay walang nagawa si Zed kundi ang ikasal sa pukinaki ng kabayo na halatang tuwang-tuwa. Subalit katulad ng nangyayari sa mga teleserye, ay syempre ay mayroon ding tutol sa pag-iisang dibdib ng ating bida at ang kanyang kabayo. At ang tutol sa kanilang kasal ay walang iba kundi si Philip Robert, ang bisi-kapitan ng mga kabalyero. Iginiit niya na ang lahat ng ito ay hindi katanggap-tanggap. Isinaad niya na sa buong kasaysayan ng pamilya, ay ni minsan ay wala pang nangyaring ganitong uri ng kabaliwan. Ipinaalala niya na sa buong kasaysayan ng pamilya ay ang bahal lamang ang pinipili ng mga puting kabayong ito at wala ng iba pa. At sumang-ayon naman ang pinuno sa mga salitang ito. Subalit nilinaw niya na ang dahilan kung bakit tanging bahal lamang ang pinipili ng mga puting kabayo, ay dahil walang ng ibang pagpipilian pa ang mga kabayo maliban sa kanila, lalo na't piling mga miyembro lamang ng pamilya ang nabibigyan ng pagkakataong mapili. At dahil hindi umubra ang argumento ni Philip, ay sinubukan niyang ipaalala sa pinuno ang mga karumal-dumal na bagay na ginawa ng mga arahan sa kanilang mga dating kabayo. Kung saan kinakain nila umano ang mga kabayo na tila ba karne lamang ito ng baboy. At base dito ay paano daw hahayaan ng pinuno na ipaubaya ang kanilang pinakamamahal na kabayo sa isang arahan katulad ni Zed. Subalit sumagot lamang ang pinuno na hindi na ito kailangang ipag-alala pa dahil nagbigay na daw ng mismong pangako si Zed patungkol rito. Ngunit ipinaalala naman ni Philip na napakasinungaling daw ng mga salamangkero, at ang pagsisinungaling daw para sa kanila ay kasing normal lamang ng paghinga. Kaya paanong pinaniniwalaan ng pinuno ang mga pangako na binitawan ni Zed? At dahil parang sasabog na itong ugat ni Philip, ay pinanatag ng pinuno ang kanyang loob at sinabing kung aalalipustahin daw ni Zed ang kanilang kabayo, ay siya raw mismo ang magwawakas sa buhay ni Zed. Subalit parang hindi pa rin sapat ito para kay Philip, susubukan pa sana niyang magsalita subalit pinigilan na siya ng pinuno. Nilinaw niya na ni kailanman ay hindi niya kwenestyon ang katapatan ni Philip, subalit sa usaping ito ay siya na mismo ang masusunod at hindi niya nakailangan ng anumang opinyon pa ni Philip. At syempre ay walang nagawa si Philip kundi ang sumunod sa utos ng pinuno. At kalaunan ay dumating na nga ang gabi, at sa kagubatan ay maririnig ang mabibilis na yapak ng kabayo. Ang pinagmula ng tunog ay walang iba kundi si Zed at ang kanyang panibagong kabayo. Napag-alaman din natin na umalis na pala agad si Zed sa mansyon dahil baka kung ano pa ang mangyari sa kanya doon, at hindi rin niya inakalang ganito pala kasaya ang sumakay ng kabayo. At dahil dito ay nagdesisyon silang marating ang Frilda sa isang gabi lamang. At sa mismong pagkarating niya, ay sinalubong siya ni Louie at ang kanyang kapatid na si Lisa. Hindi sila makapaniwala na buhay pa rin pala si Zed matapos dalhin sa teritoryo ng Bahal. Subalit ang mas nakakamangha pa ay nagdala pa siya ng isang puting kabayo na tanging mga Bahal lamang ang mayroon. At dahil marami siyang sasabihin, ay inanyayahan sila ni Zed na pumasok dahil marami silang pag-uusapan. At sa loob, ay sinabi ni Zed ang lahat kay Louie. Ang mula sa paglitaw ng magic card ng Black Army sa mismong mansyon ng Bahal, patungo sa nakuha niyang demonic essence at pati na rin kay Lacto Sherville, ang nag-iisang nakaligtas na anak ng tanyag na pamilya ng Panday. Sinabi niyang pupunta na siya sa arahan ngayon dahil wala din naman siyang takas mula sa saklaw ng kanyang pamilya, kaya ang plano niya ngayon ay iwanan na sila Louie at Lisa para na rin sa sarili nilang kaligtasan. Subalit hindi sumang-ayon si Louie sa planong ito ni Zed, nilinaw niya na kung pupunta si Zed sa teritoryo ng arahan, ay syempre ay sasama siya. Ipinaalala rin niya ang sinabi ni Zed dati na hindi daw niya iniiwan ang kanyang kasamahan, at dahil dito ay ganoon din ang gagawin niya. Ikinatuwa naman ni Zed ang katapatan ni Louie, subalit napakadelikado talaga ng kanyang patutunguhan. Pero hindi naman nagpaawat si Louie at sinabing pwede naman silang maging sariling utusan ni Zed. Ipinaliwanag niya na dahil pinalayas na nga si Zed mula sa kanyang sariling pamilya,
ay siguradong wala na siyang natitirang mga tagasunod. Ipinaalala rin niya ang mapupuot na mga kapatid ni Zed na hindi rin pwedeng mapagkatiwalaan, at dahil wala ngang mapagkakatiwalaan sa kanyang sariling pamilya, ay pwedeng silang dalawa na lamang ni Lisa ang magiging sarili niyang tagasunod. Isinaad rin niya na maaasahan din itong si Lisa dahil marunong daw ito ng mga gawaing bahay, kaya kung tatanggapin niya sila dalawa bilang kanyang tagasunod, ay siguradong malaki ang maitutulong nila. At dahil dito, ay napatigil si Zed at nag-isip-isip. Kung ikukonsidera ang panganib na kanilang haharapin, ay hindi na sana niya isasama sina Louie. Subalit ngayong buo na ang loob ng magkapatid na ito, ay wala na siyang ibang magagawa kundi ang magpasalamat at tanggapin ang kanilang katapatan. At makalipas ang ilang oras, ay makikita natin si Zed na nagmumuni-muni. Alam niya sa sarili na kahit buong tapang niyang sinabi na sabay silang pupunta sa arahan, ay hindi rin naman pwedeng basta-basta na lang silang pupunta sa pugad ng mga lobo. Hindi, dahil ang kailangan nila ngayon ay isang bagay na kanilang mapanghahawakan. At kung yun ang pag-uusapan, ay wala siyang ibang pagpipilian kundi ang nag-iisa at pinakahuling tagapagmana ng isang tanyag na pamilya ng mga panday, na walang iba kundi si Lacto Sherville. Subalit hindi pa rin sasapat iyon, dahil kailangan rin niyang gawing elixir ang demonic essence na nakuha niya mula sa basilisk. At upang magawa itong elixir ay kailangan niya ng holy water. At base sa lahat ng ito, ay iisa lamang ang lugar na pwede nilang patunguhan. At ito ay walang iba kundi ang lungsod ng Myers, kung saan di umano ay naroon si Lacto Sherville at ang holy water. Ang nag-iisang tanong na lamang ngayon ay kung gaano katagal maghihintay ang kanyang ama. At tila ba sa isang iglap lamang, ay dumating na rin ang umaga. At si Zed at ang dalawang magkapatid na si Louie at Lisa ay patungo na sa susunod nilang destinasyon. Pagkarating nila sa lugar, ay hindi mapigilang sumigaw ni Louie matapos malaman na iwawaldas daw ni Zed ang lahat ng kanilang mga ginto na nagkakahalaga ng 500 gold coins. Subalit inamin naman ni Zed na siguro ay hindi pa sapat ang perang mayroon sila. Ito ay dahil ang elixir na kanyang binabalak gawin ay nangangailangan ng holy water na ihahalo niya sa demonic essence, at ang success rate ay nakadepende sa kwalidad ng holy water na gagamitin. Nangangahulugan ito na kahit gumamit pa siya ng napakaraming holy water, ay hindi pa rin ito sapat lalo na kung ang gagamiting holy water ay mababa ang kwalidad. Nalaman din niya na ang presyo ng isang bote ng holy water ay nagkakahalaga ng 10 gintong salapi, at dahil mayroon lamang siyang 500 gintong salapi, ay maaari lamang siyang makabili ng 50 bote ng holy water na syempre ay hindi sapat. Alam niyang papalpak siya kapag ganito ang mangyayari at magsasayang lang siya ng pera. Subalit hindi siya nagpunta sa lugar na ito para lang sa wala, nagpunta siya rito para sa isang paring pinagkakatiwalaan niya. Pero nagtataka pa rin si Louie kung gagamitin ba talaga ni Zed ang lahat ng ginto, nagtatanong kung baka pwede namang magtira siya ng kahit maliit na halaga. Sumagot naman si Zed na hindi na siya magtitira pa dahil mayroon pa namang daw natitirang pilak dyan. At bago siya lumabas, ay nagbilin siya ng isang utos kay Louie. Hanapin niya daw ang isang tao na nagngangalang Lacto. Mayroon daw itong puting buhok at nag-iisang mata. Subalit ipinaalala naman ni Louie na mahirap naman daw iyan dahil napakarami daw ditong lalaki na mayroong puting buhok at isang mata. Pero may solusyon dyan si Zed, sinabihan niya si Louie na tipunin daw ang lahat ng mga taong may ganoong katangian dahil bibigyan niya daw sila ng mga pilak. At sa paraang ito ay mas mapapadali na ang paghahanap kay Lacto, na ikantuwa naman ni Louie. Subalit nilinaw ni Zed na hindi raw iyon magiging madali, lalo na't isang takas si Lacto, at lalong-lalo nang hindi ito magpapakita kapalit lamang ng maliit na pera. Kaya ang gagawin nila ay kung sino ang lumitaw ay siguradong hindi si Lacto, at sa paraang iyon ay mababawasan na ang kanilang hahanapin. Sinabi rin ni Zed na huwag gamitin ang pangalan niya at huwag ring ibanggit ang pangalan ni Lacto, at kaagad namang sumang-ayon si Louie, sinasabing siya na daw ang bahala sa lahat. Habang naglalakad, ay dala-dala rin ni Zed ang kanyang pera. Sa orihinal niyang plano, ay ibibili niya sana ng mga magic tools ang perang ito. Subalit matapos niyang marinig ang patungkol kay Lacto Sherville, ay nagbago ang kanyang plano. Sa pamamagitan ng perang ito, ay gagawa siya ng elixir at gagawing kaibigan si Lacto na siya ring gagawa ng mga magic tools para sa kanya. Alam ni Zed sa sarili na hindi magiging ayon sa kanyang plano ang lahat. Subalit kung umayon nga ito, ay siguradong mas lalakas pa siya ng higit sa dati. Subalit pagdating niya sa harap ng simbahan, ay tila ba humahadlang na agad ang tadhana.
Sapagkat ang nasa harapan niya ay ang napakaraming bilang ng mga taong nakapila sa harapan ng simbahan. At syempre ay ipinagtaka ni Zed ang pangyayaring ito, nagtataka siya kung bakit napakarami ng tao sa labas ng simbahan. Maaari kayang alam na ng mga taong ito ang makabanal na kapangyarihang tinataglay ng pare. Subalit nakapagtataka talaga ito dahil napakaaga naman at para malaman ng mga tao ang patungkol dito. Kaya naman ay napatanong siya sa isa sa mga naroon kung ano ang ganap at bakit napakaraming tao. At doon sinabi ng lalaki na kaya daw napakaraming tao ngayon ay dahil ibinibenta daw ng simbahan ang kanilang mga supply ng holy water sa kalahating halaga lamang. Napansin naman ng lalaki na base sa hitsura ni Zed, ay siguro ay isa siyang anak ng isang mayaman. Kaya naman ay nakiusap siya kay Zed na kung maaari ay isuko niya na lamang ang pagkakataong ito para sa katulad nilang mga mahihirap. Subalit ikinatuwa naman ni Zed ang hindi inaasahang pagkakataong ito, napagtanto niya na kung kalahati lang sa orihinal na halaga ang ibinibenta ngayon, ay siguradong madodoble ang mabibili niyang holy water. Subalit hindi isang mangmang si Zed, alam niyang may hindi tama sa sitwasyong ito. Alam niya na ginagawa ang holy water sa pamamagitan ng paglalagay ng makabanal na kapangyarihan, at dahil dito, ay iisang bote lamang ang ginagawa sa isang araw. At kung pag-uusapan naman ng mababang presyo, ay sa palagay ni Zed ay posible ito dahil alam niyang hindi naman ganid sa pera ang paring iyon. Subalit paanong napakarami niyang holy water na ibinibenta ngayon, na kung tutusin ay iisang bote lamang ang kaya nilang gawin sa isang araw. At makalipas ang mahabang paghihintay, sa wakas ay dumating na ang turno ni Zed. Binati siya ng isang paring may malapad na ngiti, subalit dahil sa screen niya lamang dating nakikita ang pare, ay syempre ay nahihirapan siyang kilalanin ito. At kung ganoon nga ang sitwasyon ay mayroon siyang isang plano upang malaman kung ito ba talaga ang paring hinahanap niya. Binati niya ito ng pabalik at tinawag itong Father Johan, at kaagad naman itong sumagot at tinanong kung ilang bote ang kailangan ni Zed. Subalit base sa reaksyon ng pare, ay biglang nagbago ang tono ng pananalita ni Zed. Seryoso niyang tinanong ang padre kung hindi ba ito napapagod sa buong araw na pagpapanggap. Subalit nagkunwari lamang ang padre na nalilito sa mga pinagsasabi ni Zed, hindi daw niya alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya biglang hinampes ni Zed ang pader sa gilid ng padre at sinabing mayroon lamang daw nag-iisang padre sa simbahang ito, at yun ay si Johann Priest. Tinanong niya ulit ang pekeng padre kung nasaan na ang totoong padre, subalit itinatanggi lamang ng padre sa harapan niya ang lahat ng kanyang mga paratang. Sinabi niya kay Zed na kung hindi siya naparito upang bumili ng holy water, ay mas mabuting umalis na lamang siya. Nagsimula siyang maglabas ng isang patalim bilang isang babala, at sinabihang umalis na daw si Zed dahil marami pang nakapila. At doon nga ay isang lalaki ang sumigaw na bilasan na daw ni Zed ang ginagawa dahil may sakit daw ang kanyang anak kaya nangangailangan daw siya ng holy water. Napatingin naman si Zed sa naipong mga salapi ng pekeng padre at tinanong kung sa tingin ba nito ay basta-basta na lamang siyang makakatakas sa mga pinaggagawang ito. Nagbanta rin siya na ere-report niya daw sila sa regional army ngayon mismo. Subalit natawa lamang ang padre at sinabing hindi raw siya natatakot sa regional army na yan. Kaya kung ayaw daw ni Zed na mangyaring masama sa kanyang sarili, ay mas mabuting umalis na lamang siya ngayon mismo. Kinalaunan, ay malapit na ring lumubog ang araw. At si Zed naman ay malalim rin sa kanyang pag-iisip patungkol sa nangyari kanina. Napansin niyang hindi man lang natakot ang pekeng padreng iyon sa pagbanggit niya sa Imperial Army, kaya napaisip siya na siguro ay may koneksyon ang padreng iyon sa Regional Army. Alam niyang strikto ang Imperial Army, subalit kabaliktaran naman ang Regional Army, dahil ang mga ito ay masyadong maluwag, dahilan upang makapasok ang korupsyon. At base sa lahat ng ito, ay siguradong hindi magiging madali ang lahat, lalo na't ang kaharap ay ang mismong hukbo ng Regional Army. Kaya nagdesisyon siyang magsulat ng isang liham, at dahil wala siyang hawak na ebidensya, ay kailangan niyang makakuha mismo nito. At sa di kalayuan, ay mayroon ding kuta ng Regional Army na malapit dito. At kalaunan ay dumating na rin siya doon, kung saan may dalawang gwardiyang naghihintay. Una nilang napansin ay ang puting kabayo na tanging mga bahal lamang ang nakakagamit. At magalang rin nilang tinanong ang ating bida kung bakit siya naparito. Inihayag ni Zed na naparito daw siya upang magbahagi ng isang ulat, kaya naman ay nagtanong siya kung nasa loob ba ang general. Subalit nang tinanong siya ng gwardiya kung mayroon ba siyang appointment para makipagkita sa general, ay kaagad siyang sumagot na wala. Nilinaw ng isa na hindi pwede ito, at sinabihan na lamang si Zed na gumawa ng appointment at bumalik na lamang sa susunod.
Ganoon ba talaga siya kabisi? Pagtatakang tanong ni Zed. Sumagot naman ang gwardiya na hindi naman, pero ganito lang daw talaga ang patakaran. Idinagdag na ayaw daw makipagkita ng general sa kanino man na walang appointment. At dahil dito ay ipinaalala ni Zed na ang regional troops daw ang responsable sa pag-aayos sa lahat ng ganap sa lokalidad, kaya naman ay bakit kailangan pa niya ng appointment para lamang sa pagbabahagi ng isang ulat. Subalit humingi na lamang ng paumanhin ang gwardiya at nilinaw na sumusunod lamang sila ng utos mula sa itaas. Kahit gaano pa man kainis si Zed sa kabulastugan ng sitwasyong ito, ay wala pa rin siyang mapapala sa pakikipagtalo sa mga hanghang na ito. Subalit sayang naman ang pagod niya kung basta-basta na lamang siya aalis ng ganito. At doon siya napalingon nang biglang nagsaludo ang gwardya sa kanyang likuran, tinitigan niyang mabuti ang tao sa likuran at napatanong sa sarili kung ito ba ang general na kanina niya pa hinahanap. At syempre ay nagdadalawang isip siya kung ito ba talaga ang general. Dahil base pa lamang sa tiyan nito, ay imposible talagang matatawag mo itong kabalyero. Huminto ang general at tinanong si Zed kung sino siya at bakit siya naparito. Sumagot si Zed na naparito siya upang magbigay ng isang ulat, at napansin naman ng general na sa kabila ng puting kabayo sa harapan niya, ay hindi pa rin siya kumbinsido na si Zed ay isang bahal. Bakit daw siya nakasakay sa kabayo na pagmamayari lamang daw ng bahal? Ninakaw niya ba ito? Tanong niya. Subalit sa kabila ng kabastusang ito, ay magalang pa rin siyang sumagot na ang kabayong ito ay isang regalo na ibinigay para sa kanya. Subalit sa isip niya ay kung hindi dahil sa kanyang kabayo, ay wala talagang pakialam itong general sa kanya o sa ulat na dala niya. Hindi naman naniwala ang general sa dahilan ni Zed, dahil wala pa daw siyang naririnig patungkol sa pagreregalo ng isang puting kabayo. Tinanong rin niya si Zed kung anong pamilya siya bahagi dahil hindi naman daw siya mukhang isang kabalyero. At sumagot naman si Zed na isa lamang daw siyang salamangkero mula sa isang di kilalang pamilya. At sa narinig na ito, ay hindi mapigilan ng general na matawa. Isa daw siyang salamangkero pero nakatanggap ng puting kabayo bilang isang regalo mula sa bahal, nakakatawa at hindi kapanipaniwala. Ang matabang lalaking ito ay si General Pullman ng Regional Army ng Myers. Hindi ganoon ka-inosente si Pullman upang maniwala agad. Siya'y ngumisi ng mapanukso. Talaga bang iniisip mong makakapasok ka rito at makapagsinungaling ng ganyan kadali? Tanong niya. Ipinako niya ang tingin kay Zed, tinatangkang takutin siya. Subalit na natiling kalmado si Zed at sumagot na bihira man yun, pero higit sa lahat ay hindi mo ba iniisip na dapat mong pakinggan ang ipinunta ko rito? Ibinahagi ni Zed ang pagbebenta ng pekeng banal na tubig sa templo ng Myers, pati na rin ang nagpapanggap bilang pari. Alam ninyo namang napakahalaga ng banal na tubig, subalit bago pa man matapos ni Zed ang kanyang ulat, ay biglang sumigaw ng utos si Pullman sa kanyang mga sundalo na dakpin ang lintik na yan ngayon din. Ano, hindi pa nga ako tapos magsalita, bulong ni Zed sa kanyang isip sa pagkabigla. Ngunit sa puntong ito, ay napaligiran na siya ng mga sundalo. Bumaba si Pullman mula sa kanyang kabayo at nag-utos na dalhin si Zed sa piitan at kumpiskahin ang puting kabayo niya. Sa sandaling ito ay napabuntong hininga na lamang si Zed. Isinaad niya na kaya pala, totoo ngang magkakasabwat kayong lahat. Sa kanya namang isipan ay lihim siyang sumampan na hindi pa ako kailanman nagkamali sa pakiramdam. Sa harap niya, ay patuloy naman sa kaiabangan si Pullman, tila sinermunan pa ang binata. Pagsisisihan mo ang pagbubukas ng bibig mo, bata. Ano pang hinihintay ninyo? Pakulong na yan, sigaw niya sa mga tauhan. At walang pag-aalinlangan, ay agad na itinali ng mga sundalo ang mga kamay ni Zed sa likuran at sinimulang ilayo siya. Ngunit bago tuluyang madala, ay hindi nakalimutan ni Zed na bigyang babala si Pullman, na siya raw ang magsisisi sa lahat ng ito. Subalit napatawa lamang ng malakas ang general, hahatingnan natin kung mayabang ka pa rin pagkatapos naming baliin lahat ng buto mo. Subalit sa puntong iyon, ay hindi na sinubukan ni Zed na makipagtalo. Sa halip ay bahagya siyang ngumiti, na para bang may naisip na siyang paraan upang lutisin ang sitwasyon. Samantala, sa tahanan ng pamilyang Bahal, ay kausap ng pinuno ng pamilya na si Fernando, ang kanyang anak na si Torres. Inanunsyo na daw ng emperador ang isang malaking gantimpala, wika ng pinuno. Diretsyong namang nagtanong si Torres kung sila ba ang may pinakamalaking ambag. Kaya kinuha ni Fernando ang isang listahan at sumagot ng oo. Sa mga mamamayang imperial na nasagip mula sa mga mangangalakal ng alipin, ang pamilyang Bahal ang nakapagligtas ng 3,720 katao. Kasunod naman ang pamilyang Arahan na may 2,580 katao.
Base dito ay nalaman din natin na lagi palang pinahahalagahan ng emperador ang balanse at pagkakaisa sa pagitan ng dalawang puwersang ito. Ang pangunguna ng pamilyang Bohol ay isang makabuluhang tagumpay. Sinabi niya kay Torres na makakatanggap rin daw siya ng gantimpala. Ipinaalala niya na mahaba ang magiging paglalakbay ni Torres, kaya huwag na daw siyang mag-aksaya ng oras pa at simulan na ang paghahanda. Subalit sa sandaling iyon, ay biglang natigilan ang tinig ni Fernando at mariing tumingin sa listahan sa kanyang harapan, na siya namang ipinagtaka ni Torres. At sa parehong oras, ay pumasok ang isang kabalyero at nagulat, "Ginoo, may isang batang lalaki na dumating at nais kayong makausap. Balak na sana naming paalisin siya, ngunit sinabi niyang kaibigan daw siya ni Ginoong Torres at Zed Arahan, kaya dumating ako upang tiyakin." Pagkarinig nito, ay lumingon si Torres at nagtanong kung ang pangalan ba ng bata ay Louie. Tumango naman ang kabalyero sa kumpirmasyon, "Opo Ginoo, kilala niyo po ba talaga siya?" tanong nito. Nagpakita ng bahagyang pag-aalala si Torres habang tumingin sa pinuno ng pamilya bago sumagot na oo, pero bakit kaya siya narito? At lalo namang naging seryoso ang mukha ni Fernando, kaya't agad na nagsalita si Torres na siya na daw ang bahala sa kay Louie, at hindi na kailangang mag-alala pa ng pinuno. Ngunit bago pa matapos si Torres sa pagsasalita, ay pinutol na siya ni Fernando, "Hindi na kailangan, papasukin niyo siya." Dahil si Zed Arahan ang siguradong nagpadala sa kanya. Kung sinasabi niyang may nais siyang pag-usapan sa akin, ay mas mabuting pakinggan natin, wika niya. Sa loob naman ng dokumentong hawak ni Fernando, ay may isang tala. Makikita dito na pinupuri ng maharlikang pamilya ang pagsusumikap ni Zed Arahan sa pagtulong sa mga mamamayang imperial anuman ang kanilang katayuan. At inaasahan ng lahat ng pamilyang mararangal na tularan ang kanyang halimbawa. Pagkapasok sa loob, ay buong galang na yumuko si Louie sa harapan ng pinuno ng Bohol. Tinanggap naman ni Fernando ang kanyang pagrespeto at tinanong kung bakit siya naparito. Nilabas niya ang isang pulang liham at sinabing pinaaabot daw ito ni Zed sa pinuno ng Bohol kung sakali mang hindi na siya makabalik pagdating ng gabi. Ang Imperial Decree ay nagtapos sa pangalan ng Arahan, maaring ang nanalo ang Bohol sa laban pero natalo naman sila sa gyera. Kaya ngayon ay napupuno siya ng interes sa liham mula mismo kay Zed na siyang pinupuri ng emperador. Alam niyang kahit hindi ito importante, ay mas mainam pa rin itong tingnan. Subalit pagbukas niya sa liham, ay bumungad sa kanya ang iba't ibang uri ng impormasyon. Nakasaad dito ang buong pangyayari sa simbahan ng Moyers, ang korapsyong lumalaganap at ang mga peking bote ng holy water na itinitinda. Napagtanto ni Fernando na isinulat ito ni Zed para makita niya mismo, ito ba talaga ang pananaw ng isang binata? Tanong niya sa sarili. At sa huling bahagi ng liham ay nakasaad na kung hindi babalik si Zed pagsapit ng gabi, ay dapat na ipadala kaagad ni Louie ang liham na ito sa pinuno ng Bohol. At ngayon ay nauunawaan na ni Fernando Bohol ang buong sitwasyon at kung bakit ganoon ang dahilan ng pagparito ni Louie. Si Louie naman, na sa kabila ng panginginig at takot na nadarama sa harap ng isang swordmaster, ay matapang pa ring naiparating ang kanyang sagot. Isinaad niya na nag-aalala siya kay Zed kaya naparito siya kaagad, at humingi rin siya ng paumanhin kung masyado na siyang nagiging bastos sa pagpunta dito, subalit kailangan niya daw talagang maipadala ang liham anuman ang mangyari. Subalit taliwas sa inaakala niya, ay hindi nagalit sa si Fernando. Sa halip ay pinuri pa nito ang katapangan ni Louie, dahil sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman, ay nagawa niya pa ring pumunta rito para sa kanyang kaibigan. Tinawag siya ni Fernando bilang isang taong may dangal, na siya namang ipinagtaka ni Louie. Subalit bago niya pa maproseso ang mga pangyayari, ay kaagad namang tumayo itong napakalaking si Fernando. Sinabi niya kay Louie na manatili muna rito dahil madilim na sa daan at ipaghahanda rin siya ng pagkain bilang pampalipas oras. Mag-relax at enjoy daw muna si Louie habang sinusulat niya ang isang liham. At syempre ay buong pusong nagpasalamat si Louie sa kabutihang ibinigay sa kanya ng pinuno. Hindi rin siya makapaniwala na ang isang katulad niya ay tinawag na isang taong may dangal. Kaya naman ay mas umibay pa ang kanyang paghanga sa mga kabalyero, tinawag silang katangi-tangi. At makalipas ang ilang minuto, ay inihain na nga sa kanya ang isang sandwich. Napakasarap nito na unang kagat pa lamang, ay napaiyak na kaagad si Louie. Mas masarap pa daw ito kumpara sa Bertie beef na kinain nila ni Zed. Lumipat naman ang eksena sa isang madilim na piitan, at mula doon ay makikita natin si Zed na nagsasanay sa kabila ng pagkakatali ng kanyang paa. Dahilan upang pati ang bantay ay tinawag siyang isang baliw dahil halos magdadalawang oras na daw itong ginagawa ni Zed.
Ang dahilan kung bakit nila siya binitay ay upang pahirapan siya, subalit bakit parang ang bantay pa ata ang nababaliw sa mga pinaggagawa nitong ating bida. Isang boses ang nagsabi na para bang mahuhulog na daw ang kanyang ilong sa baho ng lugar na ito. Ito ay walang iba kundi si General Pullman na hindi rin maintindihan kung ano ang ginagawa ni Zed. Sumagot ang bantay na hindi rin nila alam kung bakit nagkakaganiyan na ang ating bida. Subalit ang kaninang nagbabantay daw sa kanya ay nagsabi na ganito rin daw ang ginagawa ni Zed kanina pa. Ibig sabihin ba ay mag-iilang oras niya na itong ginagawa, tanong ng general. At sumagot naman ang bantay na oo ganoon na nga, at mukhang mas matibay pa daw itong si Zed sa kabila ng pagmumukhang mayaman. Binuksan nila ang pintuan at pinakawalan si Zed mula sa pagkakatali. Sinabi sa kanya ng general na papakawalan niya siya depende sa kanyang mga magiging sagot. Subalit kung hindi ay mas papahirapan pa daw nila siya lalo. Ang una niyang tanong ay kung may nilagay bang kung anong salamangka si Zed sa puting kabayo dahil ayaw daw nitong makinig sa kanya, subalit minura lamang siya ni Zed at ipinaalalang sa mga master lamang nakikinig ang mga puting kabayo. Pero ayaw talagang paniwalaan ng general na pinili ng isang puting kabayo ang isang salamangkero sa halip na isang kabalyero, subalit tinuwanan lamang siya ni Zed at sinabing makikita niya rin ang totoo. Subalit wala sa mood ang general para sa mga kalukuhan ni Zed, napagtanto niya na siguro ay hindi pa sapat ang torture kanina. Kaya naman ay hinubad niya ang kanyang armor at sinabing simula ngayon ay siya daw mismo ang magpapahirap kay Zed. Ipinagmamalaki niyang wala pa daw nakakatagal ng 1 minuto mula sa kanyang torture. Subalit imbis na matakot, ay nakatawa pa nga itong si Zed. Na lalo namang nagpagalit sa general, tingnan natin kung hanggang saan aabot yang kay abangan mo. Pananakot niya habang kinukuha ang isang kutsilyo. Sinabi niya kay Zed na hindi niya daw matitiis ang gagawin niya ngayon. Ibabaon niya daw ang patalim na ito sa tuhod ni Zed at puputulan ang kanyang mga buto. Binigyan niya si Zed ng huling pagkakataon at sinabing ito na ang huli niyang pagkakataon upang magsalita, subalit tinuwanan lamang siya ni Zed. Kaya naman ay nagdesisyon na siyang ibaon ang kutsilyong ito sa tuhod ni Zed, subalit natigilan siya nang biglang may isang nagsisigaw na bantay na mayroon daw isang liham na nanggaling sa bahal. At sa pagkainis, ay itinapon niya ang kutsilyo sa bantay na muntik ng tamaan kung hindi lang dahil sa harang. Sinigawan ng general ang sundalo at tinanong kung bakit siya naparito. Hindi ba sinabi ko sa inyo na huwag niyo akong iistorbuhin sa tuwing nasa gitna ako ng isang torture, galit niyang sigaw sa sundalo. Sumagot naman ang sundalo na importante daw ito lalo na't galing daw ito sa bahal. Subalit galit lamang na hinablot ng general ang liham at sinabihan ang sundalo na kung hindi ito mahalaga, ay lagot talaga siya sa kanya. Binuksan niya ang liham, at sa loob ay nakasulat na ang lalaking ikinulong nila ay kaibigan ng bahal at nagmamay-ari ng puting kabayo. At dahil pinagsususpetsahan din sila sa kasong korupsyon ay dapat na magbitiw na siya kaagad sa pwesto at maghintay sa pagdating ng Central Army. At ang pagkabigo ng pagsunod ay magreresulta ng parusa mula sa pamilyang bahal. Subalit imbis na matakot, ay nagalit lamang itong lintik na general. Hindi siya natatakot dahil isa daw siyang general na itinalaga mismo ng emperador, kaya ano ang karapatan ng bahal na imbestigahan sila. Humarap siya kay Zed at napagtantong ito pala ang hinihintay niyang mangyari kanina pa. Subalit nilinaw niya kay Zed na wala din naman daw itong magiging silbi dahil kahit dumating pa man ang pinuno ng bahal, ay wala pa rin daw itong karapatang apak-apakan ng isang general mula sa imperyo. Subalit tinuwanan na naman siya ni Zed at sinabing pwedeng-pwede daw siyang apak-apakan ng bahal lalo na't may magandang kadahilanan. Ngunit binunot lamang ng general ang isa pang kutsilyo at sinabing kung papatayin niya daw si Zed at ang peking paring iyon, ay siguradong wala nang matitirang mga ebidensya. At dahil sa tigas ng ulo ng general na ito, ay nagdesisyon na rin si Zed na bigyan siya ng leksyon. Inactivate niya ang kanyang lightning chi at magsisimula na sanang umatake nang biglang may isang kadinang biglang lumitaw sa kung saan at iginapos ang matabang general. At si Zed ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil sa harapan niya ay tuluyan na nga talagang nabalot ng kadina ang general. At pati ang bantay sa gilid niya ay ganoon rin, at pagtingin niya sa kaliwa ay doon niya nakita ang isang miyembro ng Black Army. Hindi siya makapaniwala na ang bantay pala kanina ay isa palang undercover na mage mula sa arahan. Kaya ngayon ay nagtataka siya kung gaano ba talaga kalalim ang abot ng arahan. May isang tinig ang nagsalita at tinawag siyang Young Master, at pagtingin niya sa harapan ay ang isang squad ng Black Army. Isang mage ang nagsabi na pinapauwi na raw si Zed ng pinuno, kaya naparito sila upang sunduin siya pabalik.
Nanatili namang kalmado si Zed at tinanong kung bakit biglaan ang naging pagtawag, subalit sumagot lamang ang mage na hindi na daw iyon mahalaga dahil ang utos ay utos. Sa isip naman ni Zed ay alam niyang hindi pa siya pwedeng umuwi, lalo na't hindi pa siya nakakagawa ng elixir. Kaya naman ay sinabihan niya ang mage na bigyan lamang daw siya ng ilang araw at babalik din naman daw siya sa bahay. Subalit hindi sumang-ayon ang mage at nilinaw na ang pinuno lamang ng pamilya ang kanilang sinusunod. Pero alam ni Zed na hindi pa talaga pwede, kailangan niya pa ng panahon. Kaya naman ay tinanong niya ang mage kung nakakaintindi ba ito ng sitwasyon. Nilinaw niya na kapag umuwi siya ngayon, ay siguradong ikamamatay niya ito at siguradong alam din ito ng kanyang ama. At dito ay hindi nakasagot ang mage, kaya naman ay sinabihan sila ni Zed na ibahagi na lamang muna ang kanyang intensyon sa pinuno. Ang tanging hinihingi niya ngayon lamang ay kaunting oras upang makapaghanda kung sakaling mang-uuwi siya sa pamilya, at kung sasang-ayon ang kanyang ama sa kondisyong ito, ay sinisiguradong niyang uuwi mismo siya nang hindi na pinipilit pa. At sa wakas ay nakinig na rin ang mage, bigla itong naglaho at sinabihan si Zed na maghintay ng sandali. Si Zed naman ay napagtanto na pinagmamasdan pala ng kanyang ama ang bawat kilos niya sa pamamagitan ng mga Black Army. At kung may problema ang ama niya sa mga pinaggagawa niya, ay siguro dahil iyon sa ginawa niya kay Davito at ang pagpunta niya sa mansyon ng Bahal. Kaya naman ay kailangan niyang maghanda para sa gulong mangyayari. Kaagad din namang bumalik ang mage na may dala-dalang mensahe, isinaad niya na pumayag daw ang pinuno sa kondisyon ni Zed, subalit mayroon lamang siyang 14 na araw bago bumalik sa pamilya. At 14 na araw mula ngayon, ay makakaharap na rin sa wakas ni Zed itong pinuno ng arahan na mukhang Demon King. Matapos bigyan ng 14 na araw na palugit, ay ipinaubayan na ng mage sa kanya ang problema sa simbahan. Ipinaalam niya rin kay Zed na may darating na investigator maya-maya kaya naman dapat ay asikasuhin niya ito ng may katalinuhan. Ikinagulat naman ni Zed na darating kaagad ang investigator, dahil ang akala niya ay bukas pa ito darating. Ito ba ang kagagawa ng Shadow Army? Pagtatakang tanong niya sa sarili. Subalit hindi pa natapos ang mage, idinagdag niya na hinihiling ng pinuno na huwag na daw itago ni Zed ang katotohanan na siya ay isang arahan. Tinanong siya ni Zed kung ang sinasabi niya ba ay ang itigil na ang paglalagay ng contact lens upang itago ang kulay ng kanyang mata. At sumang-ayon nga ang mage, kaya naman ay tinanong siya ni Zed kung bakit. Subalit hindi na sumagot pa ang mga ito at agara nang umalis, na siya namang ikinainis ni Zed. Basta-basta na lang daw silang umalis matapos maghatid ng napakalaking balita. At makalipas nga ang 2 oras, ay may dumating ng investigator. Ang matandang ito ay si Cox, isang Imperial investigator. Pinuri niya ang kabutihang ginawa ni Zed at tinanong kung saang marangal na pamilya siya nagmula. Idinagdag niya na ikatutuwa mismo ng emperador ang kabutihang ginagawa niya. Naalala ni Zed ang sinabi ng mage na huwag nang itago ang kanyang dugong arahan, kaya naman ay tinanggal niya ang contact lens at tumambad ang mapupula niyang mata. Binati niya si Cox at ipinakilala ang sarili bilang si Zed Arahan, ang ika-7 anak ng pamilyang Arahan. At nang marinig ito, ay halos hindi makapaniwala si Cox. Paulit-ulit niyang tinanong ang ating bida kung siya nga ba talaga si Zed Arahan, at sumang-ayon naman si Zed nang may pagtataka. Hindi akalain ni Cox na ang arahan na nakasaad sa Emperor's Decree ay ang binata pala sa harapan niya. Ipinagtaka naman ni Zed kung ano ba ang pinagsasabi ng matandang ito. Napansin ito ni Cox kaya naman ay kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang papel. Ito ang atas ng emperador, at sa huling bahagi ay binanggit ang pangalan ni Zed Arahan kung saan ay pinupuri siya ng emperador. Inamin ni Cox na siguro ay tadhana nga talaga ito, lalo na't matagal na niyang gustong makita si Zed. Tinanong naman siya ni Zed kung paanong alam ng emperador ang patungkol sa isang katulad niya. Sumagot si Cox na mas pinapahalagahan daw ng emperador ang naiaambag ng isang tao kumpara sa katayuan nila sa buhay. Ipinaalala niya kay Zed na ang ilan sa mga taong natulungan niya ay pinuri siya sa harap ng emperador. At nang marinig ito, ang unang pumasok sa utak ni Wade ay ang matandang si Gordon. Naalala niya ang sinabi nito na babayaran daw ang utang na loob, subalit hindi niya inakala na sa ganitong paraan pala. Masiglang sinabi ni Cox na ikinatuwa daw ng emperador nang marinig ito, at sinabing malaking tulong din daw ito sa reputasyon ng pamilya ni Zed. At balik na nga sa usapan, ay direktang sinabi ni Zed kay Cox na kung pwede ay siya mismo ang hahawak ng kaso sa simbahan hanggang sa huli. At dito ay sumang-ayon naman si Cox, na iintindihan niyang gustong tapusin ni Zed ang kanyang nasimulan.
At dito ay naniniwala na nga si Zed na si Cox ay isa nga talagang tunay na investigador mula sa imperyo, hindi niya inakalang papayag itong isuko ang potential achievement mula sa kasong ito. Kaya naman ay nagbigay siya ng taos-pusong pasasalamat. At sa gawing ito ay natawa na lamang ang investigador, hindi niya inakala na sa kinahaba-haba ng buhay niya sa mundong ito, ay makakakita rin siya ng isang arahan na yumuyuko sa iba at nagpapasalamat. Dahil dito, ay ipinaubaya niya rin muna kay Zed ang hukbo ng imperyo na kasama niyang pumunta rito. Ipinaalala niyang ang makakaharap ni Zed ay mga kriminal na lumabag sa batas ng imperyo, kaya kapag ang mga ito ay lumaban, ay may karapatan si Zed na patayin sila doon mismo. At dahil dito ay muli na namang nagpasalamat si Zed na siya namang ikinatuwa ni Cox. Hindi daw talaga katulad ng ibang arahan si Zed na mga bastos at walang galang. At pagkarinig nito ay nagsimulang magtaka si Zed kung mga baliw ba talaga ang lahat ng miyembro ng arahan. Kalaunan, ay lumipat na rin ang eksena sa harap ng simbahan kung saan makikita natin si Zed at ang Imperial Army. Dahilan upang ang mga mamamayan ay magbulong-bulungan kung ano ba talaga ang nangyari. Sumagot ang isa na inaresto daw si General Pullman, at narinig naman ng isa na ang pare daw kanina sa simbahan ay isang peke. Humakbang si Zed pasulong sa simbahan, sa dibdib niya ay isang makinang na medalya. Sumigaw siya sa mga taong nasa loob ng simbahan na naglakas loob na lukuhin ang mga mamamayan na kung hindi sila lalabas sa bilang ng 3, ay mamamatay sila sa kanilang kinatatayuan. Subalit sa kabila nito, ay nanatili pa ring tahimik ang loob ng simbahan. Isang lalaki ang nagrekomenda na kung sumugod na lang kaya sila kaagad. Subalit ipinaalala sa kanya ni Zed na hindi pwedeng gamitin ang armas at mana sa loob ng simbahan, kaya magiging delikado ang sitwasyon. Alam naman ito ng lalaki pero wala na silang ibang paraan. Isa namang lalaki ang nagsabi na kung mayroon lang sana silang authorization permit, ay mas magiging madali sana ang lahat ng ito. Ang authorization permit na tinutukoy ay isang papeles na nagmumula sa Imperial Palace. Ito ay nagbibigay ng pahintulot na gumamit ng armas at mana sa loob ng mga restricted zones. Subalit wala sila nito, kaya naman ay nagdesisyon si Zed na siya na raw mismo ang bahala. Ikinagulat ito ng dalawa at sinubukan siyang pigilan, ngunit pinigilan rin sila ni Zed at sinabing wala na siyang oras, kaya siya na ang bahala magresolba ng problema. Subalit nag-aalala pa rin sila na baka may masamang mangyari kay Zed, pero sumagot lamang si Zed na magiging maayos din ang lahat. Naalala ng isa na hindi marunong gumamit ng mahika si Zed, kaya nagbabalak silang sundan siya. At sa mismong oras na iyon, ay dumating na rin sa wakas si Cox at sa kamay niya ay ang authorization permit. At ngayong mayroon nang ang pahintulot, ay hindi na nag-atubili pa ang mga sundalo at nagdesisyon na ring pumasok sa simbahan. Subalit pinigilan sila ni Cox, na siya namang ipinagtaka nila. Nilinaw niya na noong ipinaubaya niya ang command token kay Zed, ito ay dahil ipinagkatiwala niya ang kasong ito sa kakayahan ni Zed. Ang command token na tinutukoy ay yaong medalyon suot-suot ni Zed kanina, at ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa kanino mang may hawak nito na magbigay ng utos sa Imperial Army. Subalit iginiit rin ng mga sundalo na mayroong mga armadong individual sa loob ng simbahan, at kung may kung anong mangyaring hindi maganda kay Zed, ay madadamay rin sila. At base rito, ay napagtanto ni Cox na wala talagang alam itong Imperial Army patungkol sa mga arahan. Tinanong niya sila kung alam ba nila kung bakit nasa tuktok ng pinakamalakas ang pamilyang arahan, at kung bakit sila kinatatakutan ng mundo. Sumagot naman ang isa na dahil sila daw ay malakas, subalit nilinaw ni Cox na hindi lang dahil dito, at may mas importante pa daw na dahilan kung bakit kinatatakutan ang arahan. Ito ay dahil ang arahan ay hindi umaatres mula sa kanilang sariling salita, at kahit gaano man kahirap, gaano man kadumi ang paraan, ay nagagawa pa rin nila itong gawin. At iyan ang dahilan kung bakit sila kinatatakutan. Kaya naman ang kailangan nilang gawin ngayon, ay ang manood lamang. Dahil sa labang ito, ay hindi sila ang bida. At pagkapasok ni Zed sa simbahan, ay biglang nagsimula ang walang humpay na sigaw at mga tunog ng pagkabasag ng buto. Subalit mabilis din naman itong naglaho, na siya namang ipinagtaka ng isa kung bakit bigla na lamang tumahimik. Dahilan upang magsimula na rin silang mag-alala para sa kalagayan ni Zed. Subalit kaagad din namang bumukas ang pinto ng simbahan, at sa nakita ay hindi sila makapaniwala. Dahil sa harapan nila ay ang mga nakagapos na lalaki at si Zed na nakangiti lamang at walang bakas ng kung anong paghihirap. At dahil sa tagumpay na ito ay nagsimulang magsisigaw sa tuwa ang mga naruroon, at si Cox ay napanganga na lamang.
Tinanong ng iba si Zed kung paanong pinatumba niya ang mga kalaban nang hindi man lang gumagamit ng armas o mana, at sumagot naman si Zed na hindi naman daw ito ganoon kahirap. At si Cox naman ay sinabing isa nga talagang arahan si Zed, kaya dahil dito ay muli na naman daw siyang napahanga. Ibinaling naman ni Zed ang atensyon sa mga taong nahuli niya at sinabing ang mga ito ay nagtitinda ng pekeng holy water, at siguro ay marami na rin silang nabiktima, kaya naman ay nakiusap siya kay Cox na bigyan sila ng hustisya. At pumayag naman si Cox, sinasabing ito ang gawain ng isang imbestigador. At ngayong tapos na nga ang lahat, ay tinawag na ni Zed ang padre upang lumabas. At mula sa simbahan ay lumabas ang isang nakaputing lalaki. Agad naman siyang nakilala ng mga mamamayan bilang si Father Johan, at ikinatuwa nilang buhay pa siya. Nagsimula naman itong lumapit sa peking pare at sa ikinagulat ng lahat, ay sinimulang gamutin ito. Maging ang peking pare ay nagulat, at si Zed naman ay nakilala ang mahika bilang isang holy power. At kahit pinaninod niya lamang ito, ay nakararamdam pa rin siya ng init at kapayapaan mula rito. Ikinagulat ng mga preso ang kabutihang ito at sinabihan naman sila ni Padre na magsisi sa kanilang mga kasalanan at sumunod sa utos ng Panginoon. At dahil dito ay hindi nila mapigilang humingi ng tawad at nangakong hinding-hindi na raw nila susuwayin ang utos ng Panginoon. Ang lalaking ito ay si Johann Christ, ang ika-49 na pare ng imperyo. Nagpapasalamat siya ng buong puso kay Zed na gumanap sa kalooban ng Panginoon. Sinabi niyang gusto daw niyang bigyan ng mainit na tsaa si Zed, kaya naman ay inimbitahan niya siyang pumasok sa loob. Subalit bago yun, ay tinawag muna siya ni Cox at sinabing kung okay lang sa kanya, ay nais niyang ibigay sa kanya ang isang bagay na tinatawag na sagisag ng imbestigador. Nakilala ito ni Zed bilang isang bagay na nagbibigay awtoridad sa paghawak ng Imperial Army, ipakita mo lang ito sa kahit kanino at tutulungan ka na nila. Tinanong siya ni Zed kung bakit nais ni Cox na ibigay ito sa kanya, lalo na't hindi niya alam kung sa mabuting bagay niya ba talaga ito gagamitin. Subalit ipinauubaya ito ni Cox sa pagtitiwalang hindi dudungisan ni Zed ang kanyang pangalan. Ang tanging hinihiling niya lamang ay ang gamitin lamang ni Zed ang bagay na ito para lamang sa ikabubuti ng imperyo, dahil kung gagamitin ito ni Zed para sa sariling kapakanan, ay para bang sinuklian mismo ni Zed ng kataksilan ang kabutihang ito. Buong dignidad naman itong tinanggap ni Zed at nangakong gagamitin ito sa katarungan. Ikinatuwa naman ito ni Cox at muling sinabi na hindi nga talaga siya katulad ng ibang arahan. At sa huli ay nagpaalam na rin siyang umalis habang sinabi sa sarili na may silbi rin pala ang mabuhay ng matagal, dahil makakakita ka ng mga taong katulad ni Zed. At yun na nga, umalis na rin sa wakas si Cox at ang Imperial Army. Habang si Zed naman ay abot tenga ang ngiti dahil sa regalong natanggap. Pagkatapos yun, ay nagtsaa na nga sila Zed at ang padre. Nagpasalamat ang padre sa pagliligtas ni Zed sa kanila. At narinig din daw niya na tutulungan din ng imperyo ang mga taong naapektuhan ng insidente. Kaya masasabi niyang napakalaking bagay nga talaga ang nagawa ni Zed ngayon at tinanong niya kung mayroon bang gustong bagay si Zed. At napanganga na lamang si Zed sa diretsahang tanong ni Father Johan, na pagtanto niya na alam na pala ng padre na hindi siya tumulong dahil lamang sa pananampalataya. Kaya wala siyang nagawa kundi aminin na kailangan niya ng holy water, ang holy water na mula mismo kay Father Johan. Subalit nagtataka naman ang padre kung saan gagamitin ni Zed ang holy water, dahil kadalasang ginagamit lamang ito upang gamutin ang sakit o labanan ang kasamaan. Sumagot si Zed na gagamitin niya daw ito upang gumawa ng magic item. Hindi niya alam kung masasabing pagliligtas ng buhay yon, pero at the very least ay gagamitin niya yon upang iligtas ang sarili niyang buhay. At syempre ay ipinagtaka ng padre kung ano ang ibig niyang sabihin. Kaya naman ay ipinaliwanag niya na ipinalayas siya mula pamilya dahil wala siyang mana. At ngayon naman ay pinapabalik na siya ulit ng mismong pamilyang pinalayas siya. Kaya naman ay tinanong niya si Father Johan kung alam ba nito ang ibig niyang sabihin. At mukhang nauunawaan nga ito ng padre, dahil narinig niya rin daw ang labanan na nangyayari sa loob ng pamilya ni Zed. Subalit nagtataka lamang siya kung sa tingin ba talaga ni Zed ay magagawa ng magic item na tinutukoy niya na iligtas ang buhay niya. Sumagot si Zed na hindi siya sigurado subalit kahit ganoon pa man ay mas mabuti nang maging handa. Sa kasalukuyan, ay ang maximum stat boost na makukuha ni Zed mula sa elixir ay nasa 2 magic stat. At kung ang skill niyang Transcendence ay nangangailangan ng 5 magic stat, ay ibig sabihin na 3 magic stat na lamang ng kailangan niya upang ma-upgrade ito, at makukuha niya ito mula sa elixir. Para sa kanya ay napakahalaga ng upgrade na ito, dahil kapag na-upgrade niya ito,
ay magagamit niya ito kahit kailan niya gugustuhin. At mas maganda ito kumpara sa kasalukuyan na minsan niya lamang nagagamit at nangangailangan pa ng senaryo upang ma-activate. Natahimik sandali si Father Johan at sinabing narinig daw niya ang mga usap-usapan patungkol kay Zed, katulad na lamang ng laban niya kay slave trader DeVito kahit na makalaban niya ang kanyang sariling pamilya. At sa palagay niya ay kaloob ng Diyos ang pagpunta ng arahan sa Myers at pagprotekta sa mga mamamayan nito, at siguro ay plano din ng Diyos ang ginagawa niyang pagtulong kay Zed ngayon. Kinuha niya ang isang itim na kahon at inilapag ito sa mesa. Ang bagay daw na ito ay matagal niya nang tinatago baka kung sakaling may magkailangan nito balang araw. Sinabi niyang ang kwalidad ng holy water ay nakadepende daw sa dami ng holy power na inilagay dito, at ang mga ito ay matagal niya nang ginagawa gamit mismo ang sarili niyang holy power. At mula sa kahon ay tumambad ang 3 bote ng holy water, at umaasa siyang makakatulong ito kay Zed. At pagkakita dito ay hindi mapigilan ni Zed ang sarili na magulat. Hindi siya makapaniwala na binibigyan siya ng padre ng ganito kaimportanteng bagay. Kaya naman ay labis siyang nagpapasalamat ng paulit-ulit. Subalit hindi pa doon natatapos ang tulong ni Father Johan, inilabas niya ang isa pang bagay at sinabing regalo niya daw ito kay Zed, at umaasa naway lagi siyang pagpalain ng may kapal. At doon na nga nagtapos ang kanilang pag-uusap. Lipat naman tayo sa panibagong tagpo kung saan makikita natin si Zed na nakaupo sa kanyang higaan habang hawak-hawak ang dalawang bagay, at sa ibaba niya ay dala rin niya ng holy water na ibinigay sa kanya ni Father Johan. Tinanong niya ang sarili kung nananaginip ba siya, dahil hindi siya makapaniwala na ang nasa kamay niya ngayon ay ang item na matagal niya na ring gustong makuha sa game. Ang bagay na ito ay ang priest emblem o ang sagisag ng pare. Ito ay matatawag ding banal na selyo ng basbas mula sa pare. Maaaring nang hindi ito ganoon ka big deal, subalit nilinaw ni Zed na napakakapangyarihan ng bagay na ito sa loob ng mundong ito. Napag-alaman din natin na nakuha ng simbahan ang kasalukuyan nitong awtoridad dahil sa kagustuhan ng emperador na magtayo ng isang kahariang namumuhay sa alituntunin ng moralidad at kabanalan. At base dito, ang priest emblem na hawak niya ay nagsisilbi approval mula mismo sa imperyo. Sa pamamagitan ng priest emblem, ay ligtas na siya mula sa mga wanted notice at hindi rin siya pwedeng arestuhin ng basta-basta. At higit sa lahat, ay nangangahulugan itong wala nang papatay sa kanya ng pasu-basta. Ang emblem na ito ay ang siyang makakatulong sa kanya sa nangyayaring gulo o patayan sa loob ng kanyang pamilya. Napagtanto ni Zed na siguro ay naiintindihan din ito ni Father Johan kaya ibinigay niya ito sa kanya. Sa ngayon ay hawak niya ang insignia ng imbestigador sa kaliwa, at ang priest emblem naman sa kanan. Napagtanto niya na ito na siguro ang bagay na pinakakailangan niya bago bumalik sa pamilya. Dahil sa pamamagitan ng priest emblem, ay ang sino mang gustong pumatay sa kanya ay makakaharap ang mismong imperyo. At sa papamagitan ng insignia ng imbestigador, ay kahit saan man siya pumunta, ay puprotektahan pa rin siya ng Imperial Army. Napangiti si Zed at sinabing gumagaan na daw ang loob niya sa pagtitig lamang sa mga ito. At sunod naman ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa 3 bote ng holy water sa paanan niya. Kinuha niya ang isa at sinabing sa game, ay mayroon lamang 20% na success rate ang holy water ni Father Johan. Subalit sinabi ni Father Johan na espesyal daw ang holy water na ito, kaya tingnan natin ang mangyayari. Sa kanan niya ay ang holy water at sa kaliwa naman ay ang hininga ng demonyo. Sa kasalukuyan ay mayroon siyang 3 holy water at 2 hininga ng demonyo, kaunti lamang ang materyales niya kaya naman ay umaasa siyang magiging matagumpay ang una niyang subok. Binuksan ni Zed ang holy water at nagdesisyong subukan ito. Sinabi niya sa sarili na kung pumalpak man siya ay kukuha na lamang daw siya ng panibagong materyales. At yun na nga, ibinuhos niya ang malaberding holy water sa hininga ng demonyo. Ibinuhos niya ang isang bote at kalaunan ay tuluyan na ito humalo sa hininga ng demonyo. At sa isang iglap, ay bigla na lamang itong nagbagong anyo at naging isang bote na naglalaman ng malaasul na likwido. Lumaki ang mata niya at hindi makapaniwala na para bang katulad lamang ito ng sa game, hindi siya makapaniwalang nagtagumpay nga siya sa unang subok lamang. At ngayon ay hindi na siya nag-alinlangan pang inumin kaagad ito. Pagkatapos inumin, ay lumabas naman kaagad ang kanyang system window at sinabing tumaas daw ng isa ang magic stat ni Zed. At ngayon ay mayroon na lamang siyang 2 holy water at isang hininga ng demonyo. At kung gagana ulit ang susunod niyang paghalo, ay siguradong tataas na ng 5 ang kanyang magic stat. Kinuha niya ang isa pang holy water at napagtantong kung magtatagumpay siya ulit, ay isang bote ng holy water na lamang ang matitira sa kanya.
Kaya naman habang hinahalo niya ito ulit, ay hindi niya mapigilan ang sarili na magmakaawang magtagumpay siyang muli. At sa awa ng may kapal, ay nagtagumpay nga siya ulit. Dahil dito ay napagtanto niyang 80% pala ang success rate ng holy water. Kaya naman ay totoo nga siguro ang sinabi ni Father Johan na espesyal ang holy water na ito dahil matagal niya na itong inaalagaan. At yun na nga, pagkainom niya ng panghuling bote ay tumaas nga sa 5 ang kanyang magic stat. Tiningnan niya ng mabuti ang system na para bang may hinihintay, at sa wakas ay dumating na nga ang pinaka-inaabangan niya. Dahil ngayong 5 na ang kanyang magic stat, ay nagkaroon na naman siya ng panibagong skill. Ang skill na ito ay tinatawag na Transcendence, pinapalakas nito ang pisikal na kakayahan ng gumagamit at nagbibigay din ng shield na nakabase naman sa magic stat. At si Zed naman ay hindi mapigilan ang sarili sa tuwa. At ngayong tapos na nga ang problema niya sa kakulangan sa magic stat, ay hindi niya ring mapigil ang mapahiga. Pakiramdam niya daw ay nawawala na ang lahat ng tensyon mula sa katawan niya. Inamin niyang kinakabahan talaga siya dahil papaano kung 10 at hindi 5 ang requirements para sa skill niyang Transcendence. At dahil sa lahat ng pangyayaring ito, ay hindi niya mapigil ang tumawa na parang baliw. Inamin niya sa sarili na mas masaya nga ang lahat ng ito kumpara noong naglalaro lamang siya sa likod ng computer. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat naman ang eksena kay Louie na sinabing natapos niya na daw ang ipinapagawa ni Zed at nalaman niyang mayroon daw 40 na kataong tumutugma sa taong inilalarawan ni Zed. Sinabi niya kay Zed na ginawa niya mismo ang sinabi ni Zed at binigyan ng salapi ang mga taong yun at sinabing magtipon sila sa iisang lugar, at dahil dito ay 34 na katao ang sumulpot, kaya naman ay nasa natitirang 6 na lalaki ang taong hinahanap ni Zed. Tinanong siya ni Zed kung nakuha rin ba niya ang lokasyon ng 6 na yun, at sumagot naman si Louie na syempre isinulat niya pa nga daw ang eksaktong lokasyon kung sakali mang kailanganin ni Zed. Ikinatuwa naman ito ni Zed at pinuri ang kahusayan ni Louie sa pagtatrabaho, at dahil dito ay mas mapapadali na ang lahat. Pa-humble naman si Louie at sinabing basic lamang ang mga ito, at sinabing kaya niya pang hawakan ang mas malaki at mas komplikadong mga bagay. Bigla namang nagseryoso si Zed at sinabing matagal niya nang alam na matalino talagang bata si Louie, kaya naman ay hindi niya na kailangan pang patunayan ito sa lahat ng oras. Ipinagtaka naman ito ni Louie kaya nilinaw ni Zed sa kanila na paninindigan niya silang magkapatid hanggang sa huli. Idinagdag rin niya na sila ang unang kasanggang nakasama ni Zed. At dahil dito ay hindi mapigilan ng dalawa ang mapaiyak, kaya naman ay sinabihan sila ni Zed na huwag masyadong maging emosyonal sa ganoon ka-obvious na bagay dahil sakit daw yun. Bigla namang naputol ang moment nila nang may isang babae ang lumapit at nagtanong kay Zed kung siya ba si Zed Arahan. Ipinagtaka naman ni Zed ang biglaang tanong na ito kaya tinanong niya ang babae kung kilala ba siya nito. Nagulat naman ang babae na isa palang dilag at sumagot na kung mayroon daw sa Myers na hindi nakakakilala kay Zed, ay nakakasigurado siyang isa silang spy mula sa China. Sinabi niyang usap-usapan daw ngayon sa buong lungsod ang patungkol sa isang arahan na pinarusahan ng isang manluluko at iniligtas si Father Johan at ang simbahan. Pagkarinig nito ay napansin rin ni Zed ang maraming taong nakapalibot, napagtanto rin niya na kaya pala iba ang tingin ng mga tao sa kanya kanina habang naglalakad. Akala niya ay dahil ito sa kanyang mata, subalit mukhang hindi pala. Isang lalaki naman ang napatanong kung ang lalaking yun ba talaga si Zed Arahan. Subalit pinagsabihan siya ng kasama niya na magpakita ng respeto, hindi lang daw siya basta lalaki kundi isang gentleman o ginoo. Isang lalaki naman ang nagdadalawang isip na tumingin sa mata ni Zed dahil narinig niya daw na kung sino man ang tumingin sa mata ng isang arahan, ay siguradong mamamatay. Sumagot naman ang isa at sinabing narinig niya na okay lang daw, dahil si Zed ay isang mensahero na ipinadala daw ng may kapal. At dahil dito ay napagtanto rin nila na hindi lahat ng arahan ay walang awa o masama. Si Louie naman ay hindi maintindihan kung ano ba talaga ang nangyayari, habang ang kanyang kapatid naman ay nagtatago sa likod niya dahil natatakot daw siya. At doon ay biglang sumigaw ang mga tao ng kay lakas-lakas, nagpapasalamat daw sila sa pagligtas ni Zed sa simbahan at sinabing hindi raw nila malilimutan ang bagay na ito hanggang sa henerasyong darating. Dahil dito ay nakaramdam ng kaunting hiya si Zed, alam niyang madalas niya itong naranasan sa nakaraan niyang buhay subalit hindi niya pa rin mapigilan ang sarili na mahiya. Kaya naman ay sinabihan niya sila Louie na umalis na mula rito, lalo na't parang iiyak na itong si Lisa. Subalit habang papaalis na siya, ay napansin niya ang isang matandang may puting buhok at piklet sa kaliwang mata. Napatigil siya at lumingon sa matandang tumutugma sa larawang ibinigay sa kanya ni Gordon. Piklet sa mata at puting buhok, walang alinlangan, ito nga ang taong matagal niya nang hinahanap, si Lactus Sherville.
Sinubukan niyang pigilan ng matanda sa pag-alis subalit dahil sa dinamirami ng mga tao doon, ay hindi niya na naabutan pa ang matanda, tuluyan na itong naglaho. Nilapitan naman siya ni Louie na nagtataka sa mga pinaggagawa ni Zed, ano daw ang nangyari tanong niya. Sumagot naman si Zed na ang matandang yun daw ang kanilang hinahanap, nandito lang daw siya kanina subalit ngayon ay wala na dahil yun pala ay ipinagpalit ka na sa iba. Agara namang sinabihan ni Zed si Louie na ituro kaagad ang mga lokasyon ng natitirang 6 na matandang hinahanap nila, at sumunod naman kaagad si Louie. Napagtanto ni Zed na siguro ay balak ni Lacto na tumatakas na kaagad mula rito, at kung ganoon siya kadeterminado, ay sigurado hindi na nila siya mahahanap pa. Habang tumatakbo, ay itinuro naman ni Louie ang unang lokasyon. Lumiko daw sila sa kanan at makikita nila ang building at ang room 203. Ngunit pagpasok nila sa silid, ay isang gulat na matanda lamang ang kanilang nakita. Napaluhod sa takot ang matanda sa pag-aakalang naparito si Zed upang singilin siya ng renta. Nangako pa siyang magbabayad naman daw siya ng renta kaya bigyan lamang siya ng kaunting panahon. At si Zed naman ay walang takot na tumalon mula sa bintana, sinabihan niya ang gulat na si Louie na dalhin kaagad siya sa susunod na lokasyon. Pinasok nila ang pangalawa, ang pangatlo, ang pang-apat, subalit ang lahat ng iyon ay hindi si Lacto. May isa pang ang natutulog sa kanila, subalit nagulantang nang biglang lumitaw sa harapan niya ang pagmumuka ng ating bida. Subalit sa susunod nilang lokasyon, ay tila ba ito na nga ang tama. At paghawak pa lamang ni Zed sa handle ng pintuan, ay nakaramdam kaagad siya ng panganib na nagbabadya, kaya naman ay sinabihan niya si Louie na maghintay na lamang sa itaas. Alam ni Zed na kailangan na nilang magmadali upang mahanap si Lacto. Ngunit hindi niya pa rin mawala sa isip itong kakaibang pakiramdam na nagmumula sa loob. Ginamit niya ang mga impormasyong mayroon siya, naalala niyang si Lacto ay isang bilanggo at isang dakilang panday. At kung si Lacto nga talaga ang nanunuluyan dito, ay nangangahulugan lamang na mayroon patibong na naghihintay sa kanya sa loob. Kaya bago pumasok, ay inactivate muna ni Zed ang kanyang lightning chi, at isa nga itong magandang desisyon. Dahil nang binuksan niya ang pintuan, ay isang malakas na pagsabog ng asul na apoy ang tumupok sa buong gusali. At sa sobrang lakas ng pagsabog na ito, ay kaagad na deactivate ang kanyang lightning chi. At sa halip ay gumana ang isa niyang S-rank skill na Immortal Challenger. Si Zed naman ay hindi makaniwala sa kanyang nasaksihan, dahil sa harapan niya ay ang naglalagablab na asul na apoy. Bigla namang lumitaw si Louie at tinanong ang kalagayan ni Zed. Nagtataka din siya kung ano daw ang pangyayaring iyon. Subalit si Zed naman ay napamura na lamang sa sarili, sapagkat ang blue fire na nasaksihan niya ay isang mataas na antas ng apoy. Hindi siya makapaniwala na nakagawa ng ganoon kalakas na pagsabog si Lacto gamit ang asul na apoy. Hindi ito kapanipaniwala dahil napakahirap daw nitong gawin kahit sa mga normal na apoy. Posible ba talaga ito? Pagtatakang tanong niya sa sarili. Napansin niya ring nawasak na ang buong gusali, at kung hindi dahil sa kanyang skill na Immortal Challenger, ay siguradong patay na siya ngayon. Ang Immortal Challenger ay isang trait na binabaliwala ang biglaang pagkamatay o instant death. Alam niya ito dahil madalas niya daw itong gamitin dati habang naglalaro. Sa madaling salita, hanggang mayroon siyang ganitong trait, ay walang makakapag-honest shot kill sa kanya. Ang buong pag-aakala niya ay nasa 4th o di kaya ay 5th circle lamang ang mangyayaring pagsabog. Subalit hindi niya inaasahang mag-activate ang Immortal Challenger. At ngayong alam niyang muntik na talaga siyang mamatay, ay hindi maganda sa pakiramdam. Pero sa halip na mapanghinaan ng loob matapos ang nakakatakot na pangyayari, ay mas naging desidido pa nga lalo si Zed na mahanap si Lacto at gawing kasama niya. Matapos naman ang ilang sandali, ay maririnig natin ang galit na boses ni Louie. Hindi pala siya makapaniwala na ginawa silang suspect sa kaninang pagsabog na nangyari. Hindi daw ito tama dahil biktima lamang sila. Sumagot naman si Zed na ganoon talaga ang iisipin ng mga awtoridad lalo na't sila lamang ang naroon sa oras na nangyari ang pagsabog, at kung hindi nila mapapatunayang wala silang kinalaman sa nangyaring pagsabog, ay siguradong sila nga ang perpektong panakip butas. Idinagdag rin niya ang arahan ay pamilya ng mage na bihasa sa apoy, kaya naman ay mas lumala pa ang sitwasyon. Pero kanina ay sinubukan niya daw na maghanap ng ebidensya. Subalit wala siyang mahanap dahil halos naging abo na ang lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Pagtatakang tanong ni Louie. Dapat bang tumakas na tayo bago pa dumating ang Imperial Army, o di kaya ay humingi na lamang sila ng tulong sa pamilya ng Bahal? Baka sakaling tutulungan daw sila ng pinuno doon dahil mukha naman daw itong mabait, wika ni Louie.
Subalit hindi sumang-ayon dito si Zed, mas makakabuti raw siguro kung tumigil na sila sa paghingi ng tulong sa Bahal. Dahil ba ito sa Black Army? Tanong ni Louie. Sumagot naman si Zed na oo, lalo na tila ba hindi nito nagugustuhan ang ginagawa nilang pakikipaghalubilo sa Bahal. At sa labas nga ay dumating na ang lokal na hukbo ng Myers na pinamununuan ni General Madden, nakaabang sila sa tarangkahan at inutusan si Zed Arahan na lumabas na kaagad at isuko ang sarili. At pagkarinig nito, ay kaagad namang tumayo si Zed. Ipinagtaka naman ito ni Louie at tinanong kung lalabas ba talaga siya, habang ito namang si Lisa ay nagsisimula ng matakot. Ngunit inilagay lamang ni Zed sa kanyang dibdib ang priest emblem at sinabihan ang dalawa na manatili na lamang sa loob dahil magiging okay din ang lahat. At pagkalabas sa pintuan, ay kaagad namang inutusan ni General Madden ang kanyang hukbo na arestuhin kaagad si Zed. Subalit natigilan sila nang makita ang priest emblem na suot-suot ni Zed. Pinatigil ng general ang kanyang hukbo at tinanong si Zed kung yan ba talaga ang priest emblem. Sumagot naman si Zed na ito nga ang priest emblem at ibinigay ito sa kanya ni Father Johan. At dahil dito ay humingi ng paumanhin ang general at sumagot naman si Zed na okay lang daw yun. Ipinakilala ng general ang sarili bilang si Madden, at siya daw ang pumalit sa matabang si General Pullman. Balik sa usapan, ay sinabi niya kay Zed na mayroon daw nangyaring pagsabog kanina, at ang pangalan daw ni Zed ay lumabas sa mga salaysay ng nakasaksi sa pangyayari. Kaya naman ay kinumpirma niya kung naroon ba talaga si Zed sa oras na nangyari ang pagsabog. Sumagot naman si Zed na naroon nga daw siya mismo sa nangyaring pagsabog. Napagtanto naman ng general na kung sinasabi ni Zed na nadamay daw siya sa pagsabog, ay nangangahulugan itong siya ay isang biktima at hindi suspect. Kaya tinanong niya si Zed kung bakit daw siya naroon, ngunit ipinaalala niya na ang tanong na ito ay parte lamang daw ng prosesong kailangan nilang gawin, kaya hindi naman daw obligado si Zed na sagutin ito. Ngunit sumagot naman si Zed na wala namang dahilan para hindi niya ito sagutin, kaya sinabi niya na punta daw siya roon dahil mayroon siyang taong hinahabol. Subalit nang pumasok siya ay nalaman niyang mayroon palang bitag na naghihintay, nagulat pa nga daw siya nang bigla na lamang sumabog. Ganoon ba? Wika ng general. Alam naman ni Zed sa sarili na dahil sa priest emblem ay hindi siya pwedeng ituring na kriminal ng mga ito kahit pagaano siya kakahina-hinala, at ito ay dahil sa priest emblem na ibinigay sa kanya ni Father Johan. At naisip niya rin na siguro nga ay maituturing niya pang blessing in disguise ang pangyayaring ito, dahil mas mapapadali ang lahat kung tutulungan siya ng mga ito na hanapin si Lacto Sherville. Kaya naman ay diretsahan niyang tinanong si General Madden kung maaari ba nila siyang matulungan. Ngunit tinanggihan lamang siya ng general at nilinaw na hindi daw pwedeng gamitin ang hukbo niya sa mga personal na bagay. Hindi daw nila pwedeng basta-basta na lamang gamitin ang autoridad nila sa publiko nang walang maayos na kadahilanan. Subalit kung justification ang hinahanap nila, ay mayroon ito si Zed. Ipinakita niya sa kanila ang insignia ng imbestigador at masayang tinanong ang general kung sapat na ba itong dahilan. At syempre ay hindi sila makapaniwala na hawak ito ni Zed, saan niya daw ito nakuha? Pagtatakang tanong nila sa ating bida. Sumagot naman si Zed na ibinigay daw ito sa kanya ni Investigator Cox, at narinig din daw niyang pwedeng hingi ng tulong ng Imperial Army sa pamamagitan lamang ng pagpapakita nito. Agara namang sumagot ang general na totoo ngayon, dahil nakasaad daw sa batas na required silang tulungan ang sinumang may hawak ng insignia ng imbestigador. Subalit sa loob-loob ng general ay hindi siya makapaniwala na hawak ng isang binata ang insignia ng imbestigador at ang emblem ng pari. Ano ba talaga ang arahan na ito? Pagtatakang tanong niya sa sarili. Ikinatuwa naman ni Zed ang kanilang magiging kooperasyon at nilinaw na ang pangyayaring ito daw ay hindi isang personal na bagay, ito daw ay ang paghuli sa pasimuno ng nangyaring pagsabog. Idinagdag niya na ito nga daw dapat ang talaga ginagawa nilang mga autoridad. Sumalo daw naman ang mga ito, at sinabing simula ngayon ay tutulungan na ng lokal na hukbo si Mr. Zed. Napagtanto naman ni Zed na mas malakas daw ang impluwensya ng insignia ng imbestigador kumpara sa emblem ng pari. Dahil kung ang emblem daw ng pari ay nagbibigay daw ng karapatang hindi maipasailalim sa patakaran, ang insignia naman ng imbestigador ay nagbibigay ng kapangyarihang mag-utos. Balik naman sa paksa, ay sinabihan ni Zed ang general na simulan muna daw nila na iguhit ang hitsura ng sospek, kaya naman ay kumuha muna daw sila ng lapis at papel. At kinabukasan nga ay ipinaskil na sa harap ng lungsod ang muka ng sospek sa nangyaring pagsabog. Nakasulat sa ibaba na ang sinumang makakapagturo ay bibigyan daw ng 50,000 gintong salapi bilang gantimpala, kaya kung sino man ang nakakaalam ay kaagad na pumunta sa puno ng elm na matatagpuan sa South Gate.
Isang residente naman ang hindi makapaniwala na magbibigay daw talaga ang awtoridad ng ganito kalaking pabuya. Kaya naman ay nagtataka sila kung gaano ba talaga kapusok ang taong ito. At sa gitna ng nag-uusap na mga tao, ay isang lalaki ang tahimik lamang na nakatingin sa larawan. Nagtataka siya kung nagkamali ba ng pagkakita ang taong humabol sa kanya kahapon, subalit imposible naman ata ito. Alam niyang kilala siya ng taong yon, kaya naman ang larawang ito ay sinadya talagang ibahin. Ang middle-aged man pala na ito ay walang iba kundi si Lacto Sherville na nakasuot lamang ng isang disguise, at sa ngayon ay hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Napansin niyang ang poster na ito ay nakapaskil sa lahat ng bahagi ng lungsod, kaya naman ay napaisip siya na siguro ay gusto siyang makausap ng taong yon. At dahil dito ay buo na ang loob niya, malalaman niya daw ang lahat matapos makaharap itong naghahanap sa kanya. Ito ang naging desisyon niya dahil pagod na rin siyang tumakas ng paulit-ulit, hindi rin niya alam kung pang ilang lungsod na itong pinagtataguan niya. Pagod na siyang mamuhay ng ganito, at matanda na rin siya, kaya naman siguro ay panahon na para wakasan ang lahat ng ito. At matapos ang mahabang paglalakad, ay nakarating na rin siya sa puno ng elm na tinutukoy sa wanted poster. Ngunit hindi niya inakala na ganito na pala karami ang taong naparito, kaya naman ay nagdesisyon na muna siyang magtago sa grupo ng mga tao. Ngunit ang hindi niya inaasahan, ay ang madali siyang makilala ni Zed. Ikinagulat niya ito pero kaagad naman siyang pinakalma ni Zed at sinabihang umarte lamang ng natural, dahil kung magmumukha siyang kahinahinala, ay siguradong papalibutan siya ng mga awtoridad. At dahil dito, ay walang nagawa si Lacto kundi ang tanungin ang pagkakakilanlan ng binata sa likuran niya. Ipinakilala ni Zed ang sarili bilang si Zed Arahan at ikinagagalak niya daw na makita si Lacto. Tatanungin pa sana siya ni Lacto kung bakit siya nito hinahanap, subalit sinabihan muna siya ni Zed na lumipat muna sila sa mas pribadong lokasyon. Muling ipinakilala ni Zed ang sarili bilang ang ikapitong tagapagmana ng pamilyang Arahan, at ito daw ang unang beses nilang magkita. At habang tinatanggal ni Lacto ang kanyang maskara, ay sinabi sa kanya ni Zed na alam na niya ang tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Tinanong naman siya ni Lacto na kung alam niya na pala ang patungkol sa kanya, ay bakit niya pa siya hinahanap. At sa tanong na ito ay natawa na lamang si Zed. Sumagot siya na simple lamang ang dahilan kung bakit niya hinahanap ang isang maalamat na panday, at ito ay upang gawin siyang eksklusibong panday ng Arahan. Ang games at reality ay lubhang magkaiba, at isa sa mga pagkakaibang iyon ay ang item. Sa game, ay kailangan mo lang i-double-click ang item upang isuot. Subalit sa reality ay kailangan niya mismo itong suotin ng mano-mano. At hindi niya lang kailangang paghambingin ang mga pagpipilian, kundi kailangan niya ring isaalang-alang ang mga bagay tulad ng kaginhawaan at bigat. Ang mga magic tools na ibinebenta sa merkado ay ginawa para sa mga matatanda, kaya maraming bagay na kailangang isaalang-alang. Kaya kahit gaano pa man kaganda ang pagpipilian, ay wala pa rin itong kwenta kung hindi rin naman ito magkakasya sa katawan niya. At ito ang eksaktong dahilan kung bakit gusto ng ating bida na i-hire si Lacto. Maaari siyang gawa ni Lacto ng mga magic tools na magkakasya sa kanyang katawan, at maaari rin siyang magpagawa ng mga panibagong magic tools tuwing sakaling tumaas ulit ang kanyang stat. At pwede rin siyang magpagawa ng mga karagdagang kagamitan para sa iba't ibang uri ng sitwasyon. Kaya naman ay kailangan niya talagang gawing alay si Lacto. Balik naman sa kasalukuyan, ay nagsimulang magbitaw si Zed ng mga makatang salita. Sinabi niya kay Lacto na ang warhorse ay nabubuhay upang tumakbo, at ang espada ay ginawa upang gamitin sa labanan. Kaya naman ay tinanong niya si Lacto na bilang ang nag-iisang dugo ng Sherville family, ay para saan siya nabubuhay. Ang pinakadakilang panday ay gumagawa ng magic tools para sa pinakadakilang pamilya, nang sa ganun ay maipasa niya ang mga teknik ng Sherville sa susunod na henerasyon at sa kasaysayang darating. Naniniwala si Zed na ito daw ang misyon na nakalaan para kay Lacto. Inamin ni Lacto na parang ang masayang panaginip ang mga sinabing iyon ni Zed, subalit para sa kanya ay imposible ito dahil sa nangyari sa kanyang pamilya. Subalit panyanatag ni Zed ang loob niya at sinabing alam daw niya na maling paratang lamang daw ang mga iyon. Pinangako niya na sa tulong ng Arahan, ay sisiguraduhin niya na lilinisin ang akusasyon na ipinataw laban sa Sherville. Dahil dito ay tinanong siya ni Lacto kung alam ba ni Zed ang buong detalye sa nangyaring massacre sa kanyang pamilya. Subalit sumagot lamang si Zed na hindi niya daw alam ang buong detalye. At dahil dito ay natawa na lamang si Lacto. Paano daw nasabi ni Zed na maling akusasyon lamang daw ang mga iyon kung hindi man lang niya alam ang buong detalye? At sa tanong na ito ay natahimik si Zed.
Naalala niya na ang Cherville Incident ay isang storya sa game na matagal nang nangyari bago pa man ang main scenario, kaya naman ay nagbabase na lamang siya sa mga usap-usapan ng mga NPC sa loob ng game kung ano ba talaga ang nangyari. Hindi niya alam ang buong detalye dahil kahit sa record ay nakalagay lamang na nagsagawa daw ng rebelyon ang Cherville dahilan upang mawasak sila ng Imperial Army. Subalit dito, kahit hindi niya alam ang inside story sa insidente, ay nilinaw niya pa rin kay Lacto na kilalang-kilala niya pa rin ang Cherville family. At dito ay nagtaka si Lacto kung paanong kilala daw ni Zed ang Cherville family. Sumagot naman si Zed na ang tanging focus ng Cherville family ay ang paggawa ng mga magic tools, kaya naman ay wala silang dahilan upang mag-aklas ng rebelyon. At isa pa, ang Emperor pala sa mundong ito ay narating na ang parehong antas ng Sword Master at Archmage. Sa madaling salita, ang Emperador ay ang nilalang na nasa tuktok na ng mundong ito at sa ibaba niya ay ang Central Army na kinabibilangan ng mga kabalyero at salamangkero. Napagtanto ni Zed na sa puntong ito, ay wala na talagang makakatalo sa Emperador kahit pa magsama ang pamilya ng Bahal at Arahan. Ang Emperador daw pala sa puntong ito ay isa ng immortal na namumuno sa mundo. Ay grabe naman pala ang tindi ng Emperador na ito, sobrang lakas naman pala. At dahil dito, ay obvious naman kay Zed na sino ba ang baliw na gagawa ng rebelyon laban sa Emperador na mas malakas pa sa dalawang pamilya na pinagsama. Kaya naman ay sinabihan niya si Lacto na ailahad sa kanyang ang buong pangyayari sa Cherville family dahil nakakasigurado daw siyang false accusation lamang daw ang mga yon. At dito ay napabuntong hininga na lamang si Lacto. Una niyang tinanong kung kilala ba ni Zed ang Martin family, at sumagot naman si Zed na syempre, dahil ang Martin family daw ang pangalawang pamilya sa mga salamangkero. Sinabi ni Lacto na ang Martin family din daw ang kanilang main trading partner at gustong-gusto daw nilang lagpasan ng pangunguna ng Arahan. Alam daw ito ni Zed subalit alam din daw niyang imposible daw itong mangyari. Sumang-ayon naman si Lacto na ganoon na talaga kalakas ang Arahan, subalit nagsimula daw ang problema nang magsimulang makialam ang Billy family. Naalala ni Zed na ang Billy family daw ay isang maliit na pamilya lamang, subalit biglang umakyat sa katanyagan at sa late game ay halos kinakatunggali na ang Martin family. At dahil dito ay tinanong niya si Lacto kung ano ba talaga ang nangyari, subalit sumagot lamang si Lacto na hindi rin daw niya alam ang buong pangyayari dahil biglaan daw ito at wala ng panahon o oportunidad upang magpaliwanag. Ganun ba? Pero naiintindihan naman daw ni Zed ang naging sitwasyon ni Lacto. Subalit ang bumabagabag lamang daw sa isipan niya ay kung wala ba talagang kinalaman ang Arahan sa nangyaring insidente, dahil kung talagang may kinalaman ang Arahan sa nangyari sa pamilya ni Lacto, ay baka masamang ideya na isama si Lacto pabalik sa pamilya niya. Naalala din niya na ang Arahan ay hindi nakikipagpalitan ng produkto sa Cherville, kaya naisip niya na siguro ay maaaring itinuturing nila ang Cherville bilang isang sagabal dahil nagpo-provide ang mga ito ng high-quality magic tools sa ibang pamilya. At kung involved pa ang Black Army, ay siguradong wala talagang ebidensyang matitira. Lalo na't alam niya kung gaano talaga kalakas ang kakayanan ng mga ito, ay mas lumalaki ang hinala niya na mayroon talaga kinalaman ang mga ito. Subalit sa ngayon ay mas pinili niyang kumalma muna at huwag magbigay ng kung ano-anong konklusyon, at sinabi rin niya kay Lacto na kung ang problema ay patungkol sa mage, ay siguradong mareresolba ito ng Arahan. Kaya mo bang panag-utan ng mga salitang yun? Seryusong tanong ni Lacto. Sumagot naman si Zed na tatu pa rin niya daw ang pangakong yun, kaya naman ay nakiusap siya kay Lacto na sumama sa kanya. Tiningnan ni Lacto ng mabuti ang mga mata ni Zed na hindi naglalaman ng kung anumang kasinungalingan, natahimik siya ng sandali at naisip na siguro ay hindi rin masama ang umasa kahit sa makahuling beses. Kinamayan niya si Zed at sinabing hanggat may pagpapatuloy ng Cherville family ang kanilang mga teknik at kasaysayan, ay walang pag-aalinlangan siyang sasama kay Zed. At ngayong tapos na nga ang usapan, ay kaagad na tumalikod si Zed at masayang sinabi kay Lacto na aalis na daw sila kaagad. Sa paglalakbay na ito, ay nakatagpo niya ang kanyang unang kasangga, si Torres at ang puting kabayo, ang insignia ng imbestigador at ang emblem ng pari, at ang huling dugo ng Cherville family. At ngayon ay nagtataka siya kung gaano kalaki ang magiging halaga nito sa pamilyang Arahan. At yun na nga, lipat naman tayo sa ating panibagong tagpo, sa kanlurang bahagi, sa lugar na tinatawag na Golden City, ang lungsod ng Nika, kung saan halos lahat ng mga gusali ay nababalutan o di naman ay gawa sa purong ginto. Si Louie naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at kasama niya ay ang buong grupo, sina Zed, Lacto, at ang kanyang kapatid na babae, si Lisa. Nagniningning daw ang buong lungsod, hindi makapaniwala si Louie na may ganito palang lugar sa mundo.
Dahil dito ay tinanong siya ni Zed kung hindi ba nakapunta dito si Louie noong nagtatrabaho siya sa trading company, sumagot naman si Louie na hindi, dahil ang lungsod daw ng Nika ay kontrolado ng mga nagsisilakihang trading company. At sa mga maliliit at medium na company na pinagtatrabahuan niya, ay isang malayong pangarap lamang iyon. At pati si Lisa ay hindi rin makapaniwala sa nakikita, kinalabit niya ang kanyang kuya at itinuro ang mga gusali na gawa daw sa ginto. Nagsalita naman si Lacto at sinabing matagal-tagal na rin nang mapunta siya sa lugar na ito. At sa mga panahong lumipas, ay mas umunlad pa nga lalo ang lungsod. Nakapunta ka na ba dati rito sir? Tanong sa kanya ni Zed. Sumagot si Lacto na pumunta daw siya rito noong kabataan niya para sa turismo, at sa 10 taong nakalipas, ay malaki na nga talaga ang naging pagbabago ng lugar na ito. Pinagmasdang maiigi ni Zed ang lungsod at napansing mas malamig ang lugar na ito kumpara sa timog subalit mas masigla at relax ang paligid. Sinabi niyang may kaibahan nga ito, pero may ikumpara niya ito sa Gangnam. Anong Gangnam? Eddie Gangnam Style. At napansin rin niya na halos lahat ng mga tao rito ay nakatuon sa kabayong sinasakyan niya. Hindi ba yan ang kabayo ng Bahal? Wika ng isa. Subalit imposible daw ito sabi naman ng isa. Pero tingnan mo daw ng mabuti at makikita mo ang asul nitong mga mata. Dahil dito ay napagtanto ni Zed na masyadong umaagaw ng atensyon ang kabayo ng Bahal sa lungsod na ito. Kaya naman ay nagdesisyon siyang maghanap muna ng matutuluyan. Makalipas ang ilang oras, ay madilim na nga ang paligid. At sa loob ay makikita natin si Zed na nagbibihis, tinanong siya ni Louie kung hindi ba sila pupunta kaagad sa arahan. Sumagot naman si Zed na mayroon pa silang natitirang 1 linggong palugit bago ang deadline at hindi sila pwedeng magsayang ng oras. Lalabas ka ba ulit? Pagtatakang tanong ni Louie. Sumagot siya na may kailangan daw siyang puntahan mag-isa. Maaaring hindi daw siya makabalik ng ilang araw at hindi na nila kailangang mag-alala pa at manatili muna sila rito kasama si Tandang Lacto. Ipinagtaka naman ni Louie kung bakit hindi kaagad siya babalik dito, subalit kahit si Zed ay hindi rin nakakasigurado kung kailan siya babalik. Dahil kahit ang 1 linggo daw ay hindi sapat, kaya naman ay bumili na lamang muna sila ng pagkain malapit sa tinutuluyan at sila na rin ang baalang magpakain kay Jinju. At bago umalis, ay pinaalalahanan din niya si Louie na kung maaari ay huwag lumayo mula rito, dahil maaari siyang maligaw kung hindi nag-iingat. Sumagot naman si Louie na hindi na raw siya bata, subalit sumang-ayon siya sa sinabi ni Zed na maaari nga talaga siyang maligaw sa lugar na ito. At panghuli ay pinaalalahanan niya rin si Zed na mag-ingat. At dito ay tumango na lamang si Zed bago tuluyang umalis. At sa labas ay napansin ni Zed na tila ba nagmumula sa lahat ng direksyon ang amoy ng ginto sa lugar na ito, subalit kung saan may liwanag, ay mayroon ding kadiliman. Ang lugar kung saan napupunta ang mga taong pumupunta sa Golden City na punong-puno ng pangarap subalit sa huli ay pinagkaaitan ng tadhana. Nagtataka rin siya kung sa lugar na ito, ay makikita niya ang taong hinahanap niya. Bago tuluyang lumubog ang araw, ay pumunta muna si Zed sa tindahan ng mga damit. Hindi makapaniwala ang nagtitinda na nagpunta daw ang isang arahan sa kanilang tindahan, isa daw itong malaking karangalan. Ngunit binaliwala lamang siya ni Zed at itinuro ang isang lens at sinabing bibilhin niya raw ito. Ikinagulat naman ito ng tindero at mariing ipinaalala kay Zed na ang contact lens daw na yan ang pinakamura at para lamang sa mahihirap, kaya naman ay bakit ito ang pinili niya. Subalit nang mapansin niyang hindi sumasagot si Zed, ay kaagad din naman siyang pumayag dala na rin ng takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. At pagkatapos suotin ang itim na contact lens, ay nagsimula namang magpalingalinga si Zed na siya namang ipinagtaka ng tindero. Itinuro niya ang nakatambak na maduduming damit at sinabing bibilhin niya daw yon. Ngunit ipinaalam lamang sa kanya ng tindero na yun daw ay mga damit pantrabaho at hindi ibinebenta. Subalit okay lang daw yon para kay Zed. At bilang pambayad, ay hinubad niya ang kanyang magarang kasuutan bilang pampalit sa madumi at mabahong damit. Bibili pa sana siya ng 1 pares ng sapatos subalit kaagad na siyang pinalabas ng tindero at sinabing bawal daw ang mahihirap na katulad niya rito. At pagkalabas, ay makikita natin ang panibagong pormahan nitong ating bida. At maging siya ay hindi mapigilang mamangha sa nakikita, dahil mukha nga talaga siyang isang pulubi. At ngayong handa na ang lahat, ay panahon na upang hanapin ang pakay niya sa lugar na ito, na walang iba kundi ang hari ng back alleys, o di naman kaya ang hari ng eskinta, o di kaya ay ang astig sa looban.